Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads, at paki-like naman, share at subscribe mo na rin, salamat. Kabanata 2161 ang mga tambol ng digmaan. 2161. Hindi masisisi si Zhang Ziyu at ang iba pa. Pagkatapos ng lahat, karamihan sa mga tao ay hindi mag-iisip na ang kanilang sariling mga miyembro ng pamilya ay direktang papatayin sila at ipapahiya ang hukbo sa publiko. Ang nakagawiang pag-iisip ng angkan ay hindi nag-iisip na ang mga anak ng mga maharlika ay tatayo para sa mga karaniwang tao, lalo pa ang mga barbaro. Kahit anong isipin mo, mararamdaman ni Ye Fan na may sama ng loob si Ye Fan sa Shenlong o Zhenbei Army, o masungit. Naisip din ito ni Zhang Ziyu ng matalino, at pagkatapos ay naisip niya ang susunod na plano. Master Hao, makikita mo, isa silang grupo. Nandito sila para guluhin ang publiko at sirain ang reputasyon ng ating Zhenbei Army. Galit na saway ni Ye Hong. Ang iba pang mga general ng Zhenbei Army ay nagkatinginan din, pakiramdam na ginawa ni Ye Fan at ng angkan ng Xuanming ang mga bagay na ito ng maaga. Mahirap ding sumakay ng tigre si Ye Wangto. Sa yugtong ito ng usapin, kailangan muna nating paliitin ang saklaw, alamin ang katotohanan, at bigyan ng hustisya ang mga tao sa lungsod, kung hindi, malaki ang posibilidad na masira ang reputasyon ng Zhenbeiho Mansion. Dahil sa ginawa ng iyong kamahalan, may dahilan ito, kung gayon mangyaring lumipat sa mansyon ng aking commander. Matapos malinaw ang investigasyon, kung totoo na nilabag nila ang disiplina ng militar, personal kang ilalabas ng bahay ni Wangto. Matigas na sabi ni Ye Wangto. Ngumisi si Zhou Jinian, pumasok ako sa mansyon ng iyong commander-in-chief, ngunit walang nakakaalam kung makakalabas ako. Ang marquis ng Zhenbei, bakit hindi ka nalang manatili dito at ipaliwanag ang bagay na ito ng malinaw sa harap ng lahat. Para malaman ng mga tao sa lungsod kung ano ang ginagawa ng Zhenbei Army at ang Shenlong Clan tuwing weekday. Oo, tama si Patriarch Zhou. Dapat nating hayaan ang lahat na makinig. Suportahan si Patriarch Zhou. Maging patas. Ang ilang mga tao ay biglang lumitaw sa karamihan at nagsimulang sumigaw ng malakas, na nagpapahayag ng kanilang suporta para sa Xuanming Clan. Sa una, ilang tao ang sumigaw, at unti-unti, nagsimula ang buwing, at parami ng parami ang mga tao na nagkukumpulan, malakas na umalalay kay Zhou Jinian. Si Ye Wangto at ang iba ay hindi tanga. Alam nilang nasa gitna sila ng plot. Kung ang bagay na ito ay isang malaking bagay, kung ito ay hinahawakan ng hindi wasto, ang Zhenbei Army ay malamang na magdaranas ng isang malaking pag-urong. Ang puso ng mga tao ay nahulog kay Xuanming, at ang katayuan ng Zhenbei Army ay nakakahiya. Bagamat hindi niya lubos na nauunawaan ang katotohanan, malamang na may nagawang mali sina Chang Yu at Ye Zhenqing, at kahit na ito ay isang maliit na pagkakamali, ito ay magiging walang katapusan sa oras na ito. Palakihin. Maingat na sinulyapan ni Ye Fan si Zhang Ziyu, na umiinom ng maliit na alak sa tabi niya. Ang taong ito ay hindi masyadong cultivated, ngunit marami siyang pakulo. Alam mo ba kung paano hanapin ang Thorer upang pasiglahin ang kapaligiran? Kaya lang, walang oras si Ye Fan para makipagkulitan sa mga tao sa magkabilang panig nila. Walang pakialam si Ye Fan kung manalo o matalo ang Zhenbei Army o ang Xuanming Clan. Ang pananaw ni Ye Fan ay matagal nang lumampas sa mga simpleng angkan at angkan, hanggat ang bagay na ito ay ginagamit upang linisin ang ilang mga dumi. Kahit paano lumaki ang eksena, kinuha ni Ye Fan ang 2 maid at aalis na sana. Kamahalan, manatili ka. Inabot ni Ye Wangto at pinigilan si Ye Fan. Hindi iisipin ni Master Hao na mapipigilan mo ako, tama ba? Sabi ni Ye Fan na may mahinang ngiti. Iniisip lang ni Wangto na kung wala na ang iyong kamahalan, kung gayon ang bagay ay talagang malabo. Napakunot ang noo ni Ye Wangto. Napabuntong hininga si Ye Fan, mayroon akong mas mahahalagang bagay. Naniniwala ako na sa kakayahan ni Lord Hao, ang maliit na bagay na ito ay dapat ayusin. Habang nagsasalita siya, biglang naramdaman ni Ye Fan na may mali. Hindi niya maiwasang sumimangot at tumingin sa langit sa hilaga ng lungsod. Nang makita ang ekspresyon ni Ye Fan, medyo natarante rin si Ye Wangto at hindi niya maiwasang tumingin sa parehong direksyon. Unti-unti, parami ng parami ang nakapansin ng isang espesyal na aura, tanging ang isang madilim na anino sa madilim na ulap, ay papalapit ng mabilis. Di nagtagal, ang isang mabangis na pamimilit na nagparamdam sa buong lungsod ng palpitations ay nagsimulang mabalot. Ano? Ibinaba ni Zhang Ziyu ang pitchel at walang muwang na nagtanong. Nagpakita ng malamig na liwanag ang mga mata ni Zhou Jinian, mga halimaw na hayop. Ay ang pamimilit ng mga halimaw na hayop. Biglang nakatanggap ng tawag si Ye Wangto, mabilis niya itong sinagot, anong nangyari? Ano? Ye Huang pagkatapos pakinggan ng larawan, siya. Nagmamadaling ibinaba ang telepono at sumigaw ng malakas, nakikinig ang lahat. Maraming halimaw sa labas ng lungsod, lumikas at protektahan ang mga tao, at pumasok sa isang estado ng digmaan. Ang mga halimaw ay hindi man lang nag-abala na sumakay, at sumugod upang pamunuan ang mga tropa sa pinakamabilis na bilis. Kung tungkol sa mga tao sa lungsod, lahat sila ay nagmamadaling naghiwa-hiwalay. Matagal na silang sanay sa pakikipaglaban, at lahat sila ay may karanasan.
Sa kalangitan sa itaas ng Beiming City, ang mga tambol ng digmaan ay parang kulog, na nagsasabi sa lahat na nagsimula na ang labanan. Kamahalan, dapat magkaroon ng gulo sa labas, bakit hindi ka pumunta sa aming Xuanming clan para sa isang upuan? Iniaya ni Zhou Jinian. Sumulyap si Ye Fan sa kanya, hindi mo ba ipagtatanggol ang lungsod? Nagbibiro ang iyong kamahalan, ang aming Xuanming clan ay walang kapangyarihang militar, at kami ay mga ordinaryong mamamayan lamang ng Great Expedition. Ang labanang ito para ipagtanggol ang lungsod ay natural na usapin ng Zhenbei Army. Tumawa si Zhou Jinian. Ngumisi si Ye Fan at hindi nag-abalang magsabi ng kahit ano sa kanya. Kasama ang dalawang katulong, mag-isa siyang naglakad patungo sa North Wall. Sa sandaling ito, lahat ng Zhenbei Army ay haharap sa mga halimaw sa labas ng lungsod, ngunit wala silang oras upang kontrolin siya. Sa itaas ng pader ng lungsod, si Ye Wangto at ilang mga general ay tumingin sa malawak na kaparangan, ang mga halimaw na patuloy na umuusbong at tumatakbo, lahat ay may malungkot na mga ekspresyon. Nakita ko ang libu-libong mga halimaw na hugis ahas na may iba't ibang kulay, tulad ng 10,000 ahas na ipinadala, nagdura ng mga titik, at mabilis na papalapit sa lungsod. Ang ilan sa mga halimaw na ahas na ito ay 10-10 metro ang haba, ang ilan ay ilang metrong maliit, karamihan sa kanila ay nasa 7 o 8 metro, ngunit mas malakas na sila kaysa sa mga tao. Ang pangunahing punto ay ang marami sa mga halimaw na ahas na ito ay nakapagsanay na, at hindi kakaunti ang mga tao na bumubuo ng mga table tasks, humuhubog sa espiritu, at nabubuhay magpakailanman. Ang ilang mga ahas ay lumaki ang mga pakpak at lumilipad ng mas mabilis sa himpapawid. Sa parehong antas ng paglilinang, ang mga halimaw ay kadalasang mas malakas kaysa sa mga tao dahil sa kanilang pangangatawan at talento. Kaakibat ng nakakatakot na bilang na ito, nagdulot ito ng matinding pang-aapi sa lahat ng mga sundalo ng Zhenbei Army. Marky. Ito. Anong nangyayari? Kailan nagkaroon ng hukbo ng demonyong ahas ang mga barbaro? Inalis ng mga barbaro ang kanilang mga tropa. Maaari ba itong gumawa ng paraan para sa mga demonyong ahas na ito? Mga halimaw na hayop, ngunit wala akong narinig na sinumang maaaring magpalaki ng napakaraming halimaw na ahas. Hindi kaya may mga master na kumokontrol sa mga hayop. Kailan pa nagkaroon ng ganyang mga tao ang mga barbaro? Gamit ang isang kaway, sinabi niya, go on the order. Upang makitungo sa mga halimaw, hindi ka pinaghihigpitan ng Saint Covenant. Ilalabas ng lahat ng mga sundalo at sundalo ang kanilang mga cultivation base at gagawin ang kanilang makakaya upang patayin ang hukbo ng mga halimaw na ahas. Tandaan. Ang pangunahing layunin ay upang panatilihin ang mga halimaw na ahas sa labas ng lungsod. Huwag mong hayaang salakayin nila ang mga karaniwang tao. Oo. Matapos mag-order ang mga sundalo, agad nilang sinimulan na dalhin ang kanilang true essence, at sinimulan nilang pamunuan ang kanilang mga tropa upang labuhin ang mga ahas sa lahat ng direksyon. Dad, saan tayo pupunta? Sumugod si Ye Hang sa pader ng lungsod sa sandaling ito, nakasuot ng baluti, at nag-aalalang nagtanong. Sinulyapan ni Ye Wangto ang kanyang anak, nasa bahay ka, kasama ang iyong ina. Ang kalaban sa pagkakataong ito ay isang halimaw, at hindi pipigilan ng halimaw ang iyong paglilinang. Tinatrato mo ako ng maayos. Tatay, ako, si Ye Hang ay labis na ayaw. Tumahimik ka, bumalik ka, saway ni Ye Wangto. Sa sandaling ito, sa kulay abong ulap sa kalangitan, ang madilim na figure na papalapit ay biglang bumagsak sa madilim na ulap at pumunta sa kalangitan sa itaas ng Beiming City. Boom! Ang nakakabingi ang tunog ng paglusot sa hangin. Isang nakakatakot na pamimilit ang nagpasindak sa malaking bilang ng mga tao sa lungsod. Halos lahat ng mga bata ay umiiyak. Nanginginig ang mga monster mounts. Nakita ko ang haba na ilang daang metro, 10-10 metro ang kapal, madilim na katawan, na may siyam na gintong pattern ng bilog sa gilid ng tiyan, at 3 pares ng malalaking lilang itim na laman ng mga pakpak sa likod. Nabunyag ang mga pangil, at ang isang pares ng escarlata na higanting mata na halimaw na ahas ay nabalot ng itim na makamandag na ambon. Ito, anong klaseng halimaw ito? Ang mga barbaro ay mayroon pa ring ganitong uri ng halimaw. Naniniwala si Ye Hang na siya ay karaniwang matapang, ngunit sa sandaling ito, ang kanyang puso ay kahanga-hanga, at siya ay pinagpapawisan. Ang mga mata ni Ye Wangto ay nagpakita ng hindi paniniwala, at nahulaan lamang niya ang pinagmulan ng halimaw na ito mula sa ilang mga librong nabasa niya. Imposible. Pwede bang? Juyuan Black Profound Snake. Ama, ano ang sinasabi mo? Juyuan Black Profound Snake, hindi ba't hindi ito lumalabas sa ligaw na bundok na nababalutan ng nyebe? Ang mga hayop na hindi ipon ang ahas ng mga barbaro na pukawin, hindi ba? Lumipad ito sa buong ilang para manakop. Bulalas ni Ye Hang. Si Ye Wangto ay halatang naguguluhan din, ngunit sa sandaling ito, hindi sila pinapayagang magsabi patungkol sa kanilang ama at anak. Nakita ko ang Juyuan Black Mysterious Snake na kamakaway sa hangin at sumisitsit, na parang nababaliw, nakayuko ang ulo at humihinga. Ang Purple Black Poisonous Mist ay parang buhawi, at gusto nitong lamunin ang lahat sa pader ng lungsod. Kabanata 2162 Demon Snake. 2162
Nakita ito ni Ye Wangto, nag-alab ang apoy ng dragon sa buong katawan niya, at ang Heavenly King na si Shu Wei ay nagbuhos ng buong lakas. Kasabay ng pagtataas ng mga braso, ang naglalagablab na apoy ng dragon ay sumabog patungo sa kalangitan sa itaas ng pader ng lungsod na may momentum ng pagsunog sa ligaw at pagsunog sa prairie. Isang itim at isang pula dalawang puwersa, na parang tubig at apoy ay hindi magkatugma, mabangis na nagbanggaan sa hangin, na gumagawa ng mga dagandong. Ang buhawi ng kamandag ng ahas ay isang yin at masamang bagay, at agad itong napawi ng napakaraming apoy ng dragon na umabot na sa taas ng araw. Sa wakas ay nakahinga si Yehang at ang iba pang grupo ng Zenbei Army sa pader ng lungsod nang makita nila ang eksenang ito. Huwag kang matutulala. Bilasan mo at pumalat. Hindi kayo ang mga kalaban nito. Malakas na sigaw ni Ye Wangto. Bagamat umaasa sa dugo ng dragon, kaya niyang harapin ang kamandag ng ahas na ito, ngunit ang pinakamalakas sa Juyuan Black Profound Snake ay hindi ang mga makamandag na ambon, at kahit na ito ay maituturing lamang na maliit na paraan nito. Sa pagkakataong ito, alam din ni Yehang na may malaking pagkakaiba sa lakas, kaya hindi na siya ng ahas na manatili pa. Pare, mag-ingat ka. Sigaw ni Yehang, at tumalon mula sa tore kasama ang isang grupo ng mga sundalo ng Zenbei Army at tumakbo pabalik sa mansyon ng Commander-in-Chief. Tutal, nandoon pa rin ang kanyang ina na si Ji Soksan. Sumulyap si Ye Wangto sa labas ng lungsod, at isang malaking bilang ng mga opisyal at sundalo ng hukbo ng Zenbei ang nakipaglaban na sa mga halimaw na ahas na sumalakay sa pader ng lungsod. Ang lahat ng uri ng tunay na diwa, iba't ibang antas ng pamimilit, ay patuloy na sumiklab, at ang eksena ay lubhang magulo. Ang mga ulo ng mga ahas ay isa-isang pinutol, at ang dugo ng mga ahas ay tumalsik kung saan-saan. Ngunit ang mga sundalo ng Zenbei Army ay nakagat din hanggang sa mamatay sa pamamagitan ng iba't ibang kagat, na kumagat sa kanilang mga katawan. Ang madugong bagyo ay hindi mapigilan. Tungkol naman sa mga barbaro, wala siyang nakita ni isa sa kanila. Tila ang pag-ataking ito ay talagang pinasimulan ng halimaw na ahas. Masamang hayop. Sinulyapan lang ito ni Ye Wangto saglit. Nang tumingala siya, nakita niya na ang Juyuan Black Profound Snake ay lumingon sa higanting ulo at tumingin sa lungsod, sumisigaw ng masama. Kung ito ay ginawa upang dumura ng isang subo ng lason sa lungsod, hindi ito mapipigilan ng mga tao sa lungsod. Tumalon si Ye Wangto at humakbang ng 100 metro, kumukulo ang dugo ng apoy na dragon sa himpapawid, at tinakpan ng apoy ng dragon ang buong katawan niya. Kasabay nito, ang isang mahabang sibat na may kaliskis ng gintong dragon ay nasa kanyang kamay. Pagkaunat ng katawan, bigla niyang sinaksak ang sibat sa kanang kamay. Scarlet Flame Dragon Spear. Ang kinaladkad ng mahabang sibat ang apoy na buntot nito, kasing bilis ng kidlat, sa layo na daan-daang metro, at sinaksak patungo sa tiyan ng Juyuan Black Profound Snake. Ang mga sundalo at mga tao sa lungsod sa ibaba ay tuwang-tuwa nang makita nila ang longyan na sibat na ibinato ni Ye Wangto. Tapos na. Nadama ng maraming tao na sa napakalaking sukat ng halimaw na ahas na ito, talagang imposibleng maiwasan ang gayong pagbaril. Si Juyuan He-Zuan Snake ay halatang napansin din ang pag-atake ni Ye Wangto, isang kakaibang pulang ilaw ang kumislap sa kanyang mga eskarlate na mata, at sa isang kisap mata, ang malaking katawan na ilang daang metro ang haba ay lumiit sa isang iglap. Habang ang Black Mysterious Snake ay pinaikli sa 70 hanggang 80 metro lamang ang haba, perpektong nakaiwas din ito sa pag-atake ni Ye Wangto. Hindi lang iyon, ngunit ang itim na misteryosong ahas ay bamuka ang dagwang bibig nito, pumihit, at kumagat kay Ye Wangto. Ang tatlong pares ng mga pakpak ng karne ay gumagawa ng itim na misteryosong ahas na lubhang nababaluktot sa hangin, at ang bilis nito ay hindi maihahambing kay Ye Wangto. Si Ye Wangto ay hindi natakot, na may masamang tingin sa kanyang mukha, nang makita ang itim na misteryosong ahas na umaatake sa kanya, ang kanyang mga kamay ay nag-condense ng kapangyarihan ng dugo. Isang golden light group ang nabuo sa kanyang harapan, at nang isara niya ang kanyang mga kamay, isang shockwave ng golden light ang biglang sumabog. Dragon Roar. Ang dagandong ng dragon, na nasa tugatog ng paglilinang ng langit na hari, ay humarap sa Juyuan Black Profound Snake at humarap. Si He-Zuan Snake ay nahuli din sa pagkakataong ito, ang dugo ay direktang bumagsak sa bibig, at ilang mga pangil ang nabali, at ang dugo ay umaagos. Hay! Ang sigaw ng demonyong ahas sa galit at sakit sa hangin. Makapangyarihan si Master Hao. Patayin ang demonyong ahas na ito. Isang grupo ng mga tao mula sa Zenbei Army ang malakas na nagsaya at nasa sabik. Nagtago rin doon ang ilang tao sa lungsod at ikinaway ang kanilang mga kamao, umaasang mananalo si Ye Wangto. Ngunit nang isipin ng lahat na itataboy ni Ye Wangto ang demonyong ahas, ang katawan ng Juyuan Black Mysterious Snake ay talagang namamaga muli. Sa isang kisap mata, ang itim na ahas na 70 hanggang 80 metro ang haba ay naging isang behemoth na ilang daang metro ang taas. Kasabay ng pagbabago nito pabalik sa napakalaking sukat nito, pinitik ni He-Zuan Snake ang buntot nito, at ang buntot nito ay biglang lumaki at lumaki, na naging huli para makaiwas si Ye Wangto. Nagkamali siya sa paghusga at diretsyong binaril. Bang! Ang baluti sa dibdib ni Ye Wangto ay direktang nabasag. Paft! Bumulwak ang bibig ng dugo, na parang idiniin sa dibdib ng isang bundok, at ang mga laman loob ay tila sesebog.
Master Hao. Gitling. Ama. Gitling. Nang makita si Ye Wangto na bumabagsak mula sa langit, ang Zhenbei Army at Ye Hang, na papunta sa lungsod, ay parehong may heartbeat sa kanilang lalamunan. Matapos mablangko ang utak ni Ye Wangto, pilit niyang pinasaya ang kanyang espiritu, at pagkatapos patakbuhin ang kaluluwa ng dragon, muling nag-alab ang gintong apoy ng kanyang mga mata. Nagkaroon ng paghinto sa hangin, umungal si Ye Wangto, buhol-buhol ang lahat ng kalamnan, at biglang tumaas muli ang presyon. Crazy Dragon Transformation. Pinilit talaga ng demonyong ahas na ito ang marquee na gawin ang kanyang makakaya. Bulalas ng general ng hilagang hukbo sa Yizhen. Dam! Ang halimaw na ahas na ito ay maaaring may lakas ng Emperor of Heaven. Kahit napigilan ni Long Yan ang masamang bagay na ito, maaaring hindi niya ito mapipigilan ng mag-isa. Namula ang mga mata ni Ye Hang sa pagkabalisa. Ipinatawag ni Ye Wangto ang kanyang kamay, at ang sibat ay lumipad pabalik sa kanyang kamay, at sinaksak patungo sa itim na misteryosong ahas. Mamamatay ang mga hayop. Ang itim na misteryosong ahas ay may makapal na balat at makapal na laman, at ang cultivation base nito ay hindi mas mahina kaysa kay Ye Wangto. Isang sibat ang tumusok dito, at ang mga kaliskis ay tumalsik ng mga paputok, tulad ng pag-scrape sa metal plate armor. Sa tulong ng Long Yan at True Essence, two-pronged approach, tatagos na sana ang depensa ng halimaw na ahas na ito, ngunit ang True Essence ng napakalamig na halimaw ay sumabog mula sa ahas. Nakita ko ang hindi mabilang na nakakalason na mga tinik ng yelo na nagmula sa mga puwang sa mga kaliskis ng itim na misteryosong ahas. Ang mahiwagang ice thorns na ito na naglalabas ng purple-black poisonous mist na ito ay pinakawalan ng napakaraming dami, kaya hindi maiiwasan si Ye Wangto. Puff pupu, ito ay kasing siksik ng bagzo ng hangin at ulan, na tumatama sa katawan ni Ye Wangto. Kahit na si Ye Wangto ay naging isang baliw na dragon, hindi niya makayanan ang ganoong impact sa ganoong kalayuan, at direkta siyang nahulog mula sa himpapawid. Sa kabutihang palad, ang Long Yan ay may detoxifying effect sa mga lason na ito. Sa matiyagang paghahangad, nagngangalit si Ye Wangto at muling pinatay ito. Nang makita si Ye Wangto na basang-basa sa dugo mag-isa, ang Zhenbei Army at ang mga tao sa loob at labas ng lungsod ay tumibok sa kanilang mga lalamunan. Hanger! Hanger! Narinig ni Ji Soxan ang paggalaw sa labas at tumakbo sa kalye para hanapin si Ye Hang. Ina! Bakit ka nandito? Bumalik ka dali. Si Ye Hang ay balisa. Hinawakan ni Ji Soxan ang kamay ng kanyang nakababatang anak at tumingin sa kanyang asawa na nakikipaglaban sa ahas sa hangin na may luha sa kanyang mga mata. Silly boy! Mas mataas ang cultivation level ng nanay kaysa sa iyo. Paano ka magtatago sa labas ng nanay mo? Itong Juyuan Black Mysterious Snake, hayaan ang iyong ama na gamitin ang Mad Dragon Transformation, kailangan nating mabilis na humanap ng paraan para iligtas ang mga sundalo. Hindi mapipigilan ng tatay mo. Mga sundalong tagapagligtas. Galit na tumingin si Ye Hang sa isang malaking basalt sculpture sa gitna ng lungsod, maaari ka pa bang umasa sa mga tao ng angkan ng Xuanming na ito? Hindi na sila makapaghintay na ang kanilang ama at ang hukbo ng Zhenbei ay magdusa ng matinding pagkatalo, para mabawi nila ang kontrol sa militar. Ang Patriarch ng Banal na Lupain ba ang namamahala? Nagmamadaling paalala ni Jisoo. Patriarch ng Banal na Lupain. Sumimangot si Ye Hang, at ilang general ng Zhenbei Army sa tabi niya ay natahimik din. Napagtanto ni Ji Soxan ang problema, pwede bang? Hindi mo ba alam kung paano makipag-ugnayan sa ninuno? Ina, hindi ko pa ito nakita noon. Hindi tiyak kung mayroong banal na ninuno dito. Oo, kahit na may malalakas na tao sa banal na kaharian dito, maaaring hindi sila handang harapin ang mga halimaw na ito. Tutal, ang mga halimaw na ito ay hindi pa nakarating sa banal na kaharian. Kung ang mga ninuno ng banal na kaharian ay talagang handang harapin ang Juyuan Black Mysterious Snake, dapat ay lumabas na sila noon pa man. Hayaan silang kumilos, maliban kung ang ligaw na Holy Realm Powerhouse ay sumalakay. Narinig ni Ji Soxan ang matinding galit. Ano ba itong mundo? Anong klaseng kapangyarihan sila? Buhay ng tao ay hindi kasing halaga ng kanilang mukha. Ang mga sibilyan ay kapareho ng buhay at kamatayan. Sa mata ng banal na lupain, hindi mahalaga kung gaano sila at ang mga demonyong ahas na ito ay pumatay at nasaktan ang isa't isa. Sa katunayan, kahit na ang Xuanming clan ay handang tumulong, ang hukbong ito ng mga demonyong ahas ay magiging mas madaling harapin. Ngunit ang problema, mas gugustuhin ni Xuanming na panoorin ang isang tao na mamatay kaysa kumilos. Sa sandaling ito ay matatagpuan sa labas ng Beiming City, sa isang hubad na gilid ng burol. Mabilis na dumaan si Ye Fan, huminto, at tumingin pabalik sa direksyon ng lungsod. Napakunot ang noo ni Ye Fan nang makita niya si Ye Wangto na mahigpit na nakikipaglaban sa demonyong ahas sa hangin. Matapos niyang matuklasan ang hukbo ng mga demonyong ahas, hindi niya maiwasang isipin si Shi Lanyo. Kung tutusin, ang babaeng iyon ay magaling sa lason at ginamit ang mga ahas at alakdan na ito. Ang mga demonyong ahas na ito ay malinaw na nagpakita ng mga palatandaan ng pagmamanipula, at naalala ni Ye Fan na sinabi ni Chu Yunyao na tila walang palatandaan ng Blue Rain sa Great Expedition. Dahil dito ay nagtaka si Ye Fan kung si Shi Lanyu ay may pagkakakilanlan sa Savage Wilderness at ginawa itong gulo.
Ano man ang mangyari, naiinip si Yefan kaya gusto niyang malaman kung ano ang nangyayari sa likod ng hukbo ng demonyong ahas. Bago siya lumabas, naisip niya na umaasa sa mga tao sa lungsod, hindi dapat maging problema ang pakikitungo sa demonyong ahas. Pagkatapos ng lahat, mayroong isang Heavenly Emperor sa maliwanag na bahagi, at mayroong isang banal na kaharian sa dilim, kaya hindi siya masyadong nakialam. Ngunit kung titingnan ito ngayon, tila ba talagang balak ng mga taong iyon na tumayo sa gilid at hayaang mamatay si Ye Wangto ng mag-isa bago siya pumayag. Bagamat hindi magtatagal upang bumalik upang patayin ang mga ahas, nag-aalala si Yefan na kapag napatay na ang hukbong pumatay sa mga demonyong ahas, aalis din ang mga tao sa likod nila. Pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, tinawag ni Yefan ang natutulog na ahas ng direkta mula sa Space Ring. Kabanata 2163 mga inapo. 2163. Ang munting ginto na may mahaba at miksing mga braso, na nababalutan ng gintong asol at nagniningning, ay medyo nakakaantok. Master, saan na tayo nagpunta? Manghuhuli ba tayo ng masarap? Ha? Nagtanong si Little King Kong sa kalagitnaan, at nalaman niyang may mali. Sa pagbabalik tanaw, nalaman niyang libu-libong demonyong ahas ang sumusunod sa mga tao. Ang mga monghe ay nakikipaglaban, hindi maiwasang mataranta. Nang maramdaman niya ang Juyuan Black Mysterious Snake sa itaas ng Beaming City, lalo siyang nanginig, ay, Master, saan nanggaling ang demonyong ahas, nakakamangha? Tumawa si Yefan at pinagalitan, nagbago ka rin mula sa isang ahas, hindi ba? Naging jiyaw ka ba, lumingon ka at hindi mo nakilala ang iyong mga kamag-anak. Nagmamadaling inalis ni Xiao Jin ang relasyon, Master. Iba ito. Nabibilang ako sa genus ng mga dragon, at ang ating mga ninuno ay mga dragon, kaya kung bibigyan mo pa ako ng mas maraming pagkain, maaari akong maging dragon. Ang taong iyon ay isang tunay na ahas. Mukhang ito ay maaaring ang inapo ni Hydra. Ito ay isang mabangis na hayop. Ito ay hindi ang parehong ninuno ng aming gawa-gawa na hayop. Akala ko ito ay gawa-gawa. Tama, pumunta at turuan ito ng leksyon. Huwag hayaang masaktan nito ang sinuman sa lungsod. Kung hindi mo kaya, tagteren kita at ipack-in sa dumplings. Inunat ni Yefan ang kanyang kamay at sinundot ang ulo ni Xiao Jin. Labis na naagrabyado si Xiao Jin, Master, malulungkot ako kung sasabihin mo ito, ilang dekada na akong nakasama mo, at ilang araw pa lang magkakilala ang oso. Napakalakas ng demonyong ahas na yan, baka hindi ko makagat, nasugatan ako. Hindi ka ba naaawa sa amo? Kung hindi mo gagawin ang sarili mo, Master, putulin mo na lang. Nasa harap mo ako, hindi ba ito ay isang pagpapakita lamang ng kahihiyan? Master, nagkamali ako. Guro, patawarin mo ako. Gatlang M. Hindi nang matapos magsalita si Snake, hinawakan na ni Yefan ang leeg ng lalaking ito at tinapik ang kanyang ulo ng ilang beses. Kumain ka ng marami. Walang kwenta talaga. Kung patuloy kang magsalita ng kalokohan, sisikilan kita hanggang mamatay. Maniwala ka o hindi. Hindi ko masabi kung gaano katimbang. Kahit na hindi mo kayang patayin ang lalaking iyon, maaari ka bang patayin ng lalaking iyon? Bago ako bumalik, sasayangin mo ito. Kung hindi mo makumplito ang gawain, ikulong kita at parurusahan kita ng walang pagkain sa loob ng 100 taon. Ang sakam na ahas ay lumuluha at malungkot na tumanggo, Guro, makikilala mo ako kahit na mamatay ka. Guro, dapat mong maalala ako. Huwag kang maawa dito, kung ikaw ay gumawa ng mabuti, ikaw ay gagantimpalaan. Natapos na ni Yefan ang paghampas ng maso at pinalamanan ng isa pang matamis na petsa. Oo nga, agad na lumiwanag ang mga mata ni Xiao Jin, Guro. Huwag kang mag-alala. Kahit mamatay ako, ipinapangako kong iiwas ko ito sa lungsod. Napabuntong hininga si Yefan. Napakawalan mo, hindi ko alam kung kanino ka natuto. Namilog ang mga mata ni Little Jin, at may ibig siyang sabihin, ngunit hindi siya naglakas loob na gumawa ng ingay. Kinuha ni Yefan ang buntot ni Xiao Jin at lumipad sa hangin. Talo, go. Magaling. Lumipad si Xiao Jin sa lungsod na may bugzo ng hangin sa isang iglap. Hindi huminto si Yefan, lumipad siya ng diretso sa himpapawid, ibinuka ang kanyang mga pakpak ng espadang kaliskis ng dragon, pumunta ng malalim sa ilang, at hinanap ang pinagmula ng hukbo ng mga demonyong ahas. Lungsod ng Beiming. Ang lupaing ninuno ng Xuanming, sa labas ng Xuanming Hall, isang grupo ng mga pinuno ng angkan ng Xuanming ay tumingin kay Ye Wangto, na nasa labanan ng Juyuan Black Mysterious Snake sa kalangitan sa hindi kalayuan, at masayang nag-uusap. Ang Ye Wangto na ito ay sapat na matigas. Ngayon, hindi pa rin ako makakapunta sa aming Xuanming clan para humingi ng tulong. Naghahanap ako ng dead end, minisyon ni Zhou Jin Ian. Si Zhang Ziyu sa gilid ay humigop ng kanyang alak, kung tama ang pagkakaalala ko, ang Juyuan Black Mysterious Snake ay isang sinaunang ang mga inapo ng mabangis na hayop na si Hydra. Lay. Mga itlog kada 1,000 taon, 9 na itlog ang inilalagay sa bawat pagkakataon, isa lamang na nabubuhay pagkatapos kumain ng iba pang 8 magkakapatid ang tunay na nakakakita ng araw. Ipinanganak bilang isang demonyong ahas ang hari sa gitna, hindi maiiwasan ng mga ligaw na tribo. Kapag narating na nila ang kaharian ng emperador, kahit na ang malalakas sa banal na kaharian ay hindi maglalakas loob na pukawin sila ng madali.
Ang Juyuan Black Mysterious Snake na ito, kahit na hindi pa ito nakarating sa Emperor of Heaven, ay hindi kayang labanan ni Ye Wangto. Oo, kakaiba, ang itim na misteryosong ahas na ito ay mahilig magsanay sa nyebe at yelo, at kadalasan ay nananatili sa ligaw na mga bundok na natatakpan ng nyebe, o sa kontinente ng Sedoma, hindi ko pa naririnig na papunta ito sa Dasheng. Hindi ko alam kung ligaw. Nabaliw ang nangyari sa Panginoon ng Halimaw, o sa itim na misteryosong ahas. Pinaikit ni Zhou Jin iyan ang kanyang mga mata at sinabi. Ngumiti si Zhang Ziyu at sinabing, Patriarch, wala sa mga bagay na ito. Ang ahas na ito ay hindi nagbabanta sa ating angkan ng Xuanming. Kung si Ye Wangto ay talagang may 3 mahaba at 2 shorts, at hayaan ang ahas na magulo, natatakot akong tanggapin ito ng korte. Kailangan pa rin nating umasa sa ating Xuanming clan para pangasiwaan ang Beiming City. Ang Beiming City ay naging teritoryo ng aming Xuanming clan mula pa noong sinaunang panahon, at ito ay inookupahan ng mga bastos ng Shenlang clan na ito sa loob ng mahabang panahon, kaya dapat nilang pagbayaran ito. Medyo sulit ito. Ngayon ang emperador na sumusuporta kay Zhenbei Ho ay natakot na umatras ng Emperor-level Sword Intelligence Assassin, at walang gustong panatilihin ang Zhenbei Army. Mataimtim na sabi ni Zhou Jin iyan. Habang ang lahat sa Xuanming clan ay tumatangu-tango at nagpaplanong ipagpatuloy ang panunood ng palabas, bigla silang nakarinig ng tunog ng hangin sa di kalayuan, tulad ng kulog at galit. Umuungol. Gatlang M. Isang dagandong ng dragon ang umalangaw sa kalangitan, na parabang nayanig ang maitim na ulap sa langit. Saan nanggaling ang Dragon Yin? Anong sitwasyon? Ang lahat ng nasa Xuanming clan ay natigilan, nakatingin sa langit sa di kalayuan, at nakita ang isang gintong asul na anino ng dragon na dumarating sa mga ulap. Sa loob at labas ng lungsod, ang Zhenbei Army at ang mga karaniwang tao ay natigilan nang makita nila ang isang dragon na daan-daang metro ang haba at maihahambing ang laki sa Juyuan Black Snake. Jiaolong. Talaga Jiaolong. Maaaring mayroong isang Jiaolong sa hilagang hukbo ng bayan ng Shenlang. Nagsimulang mag-isip ang mga tao. Ang mga tao ng Xuanming clan ay nagpakita ng hindi paniniwala. Alam nila na walang mga Jiaolong sa Zhenbei Army, at kahit ang buong Shenlang clan ay malamang na walang mga Jiaolong na nakabihag. Hindi gaano kalakas ang Jiaolong. Gaano man kalakas ang Jiaolong, hindi ito kasing lakas ng ilang Holy Realm powerhouses. Kaya lang, napakabihirang ng Flood Dragon, ngunit ang sinumang magiging Flood Dragon ay magkakaroon ng sariling paglilinang sa kuweba, o magiging aktibo sila sa mga lugar na hindi mapupuntahan, at hindi mangangarap na makisali sa mga taong monghe. Alam din ng mga halimaw kung paano protektahan ang kanilang mga sarili, hindi banggitin ang mga halimaw na nag-transform sa mga dragon, syempre alam nila na sasalakayin sila ng mga tao. Sa isang pangunawa na mas matalas kaysa sa mga tao, mahirap hanapin ang minamahal na halimaw. Si Ye Wangto, na puno ng dugo, ay nahihirapang harapin ang Juyuan Black Mysterious Snake. Sa sandaling ito, natagpuan niya si Jiaolong na papasok sa larangan ng digmaan, at ang kanyang mukha ay natigilan. Ina, kami ang mansyon ni Zhenbei Ho. May dragon ba? Namangha si Yehang nang makita niya ang eksenang ito. Napuno ng emosyon ang puso ni Jisoo nang makita niya ito, Utu anak, nasaan ang Jiaolong? Galing sa pamilya namin. Napakalaking tao, kaya ba niyang itago? Sabi ng iba pang miyembro ng Shenlang clan ng Zhenbei Army na may pananabik. Lalong tumaas ang moral ng mga sundalo at sibilyan sa lungsod. Si Juyuan He Zuan Snake ay may isang pares ng malalaking iskarlate na mata, at hindi niya pinansin si Ye Wangto. Inikat niya ang kanyang malaking katawan at nag-spray ng nakal-alasong ambon patungo kay Xiao Jin. Ang gininto ang asol na kinang ay umikot sa buong Xiao Jin, na parang muling nagliliwanag sa kulay abong kalangitan. Nang makita ang purple-black poisonous mist na paparating, si Xiao Jin ay hindi natakot, binuka muli ang kanyang bibig para umungol, at huminga ng isang subaw ng pulang-pulang apoy ng dragon, na bumangga sa purple-black poisonous mist. Ang makamandag na ambon ay inalis ni Long Yan, ngunit ito ay malinaw na isang meeting gift lamang para sa dalawang partido. Sa susunod na segundo, direktang magkaharap ang dalawang higanteng katawan. Boom! Gitling! Nabangga ni Xiao Jin ang itim na misteryosong ahas, at ang tunog ng banggaan ay parang dalawang bundok na nagbanggaan. Kabanata 2164 Hindi ako nagpapasalamat. 2164 Ungol, ibinuka ni Xiao Jin ang kanyang bibig at direktang kumagat sa tiyan ng itim na ahas. Ang isang malaking bilang ng mga kaliskis ay napunit at nabasag, at ang itim na dugo ay lumipad palabas mula sa sugat ng misteryosong ahas. Ang itim na misteryosong ahas ay umungol, at ito ay mabangis kapag ito ay nasa sakit, at mayroon din itong bibig, na kumagat sa likod ni Xiao Jin. Ang gininto ang asol na kaliskis ay tinusok din ng matutulis na pangil, at ang lason ay galit na iniksyon sa katawan ni Xiao Jin. Si Xiao Jin ay umungal, at ang apoy ng dragon ay nag-aapoy sa buong katawan niya, at ang itim na lason ay mabilis na sumanggaw at nawala, na lubhang nagpapahina sa epekto ng lason. Isang matibay na kuko ng dragon ang tumama sa tiyan ng itim na misteryosong ahas, at nang ito ay mahayla, ang laman at kaliskis ng dugo ay nabasag at lumipad.
Si Juyuan Zuan Snake ay lumuwag sa kanyang bibig sa sakit, ang kanyang mga eskarlata na mata ay kumislap ng isang malupit na kulay, ang kanyang tunay na diwa ay lumundag, at isang malaking bilang ng mga itim na kulay abo na ulap ay lumitaw sa kalangitan. Kaagad-agad, umalangaw ang mga kidlat sa kalangitan. Zizizi, zizi, boom. Ang ang kidlat na biglang lumitaw ay bumalot kay Xiaojin at pinaso ito. Ang kulog at kidlat na dala ng kapangyarihan ni Xuanyin ay nagpasigla kay Xiaojin hanggang sa punto na ang buong katawan ng dragon ay nanginig. Sa sandaling binitawan ni Xiaojin, na nasa sakit, ang mga kuko ng dragon, ang tatlong mataba na pakpak sa likod ng itim na misteryosong ahas ay sumampal ng tatlong sunod-sunod na beses. Bang bang bang. Tatlong malalakas na suntok ang nagpabagsak sa buong katawan ng dragon ni Xiaojin. Ang sugat ng itim na misteryosong ahas ay mabilis na gumaling sa sandaling ito, at ang laman at kaliskis ay muling isilang sa bilis na nakikita ng mata. Inis na inis si Xiaojin, na naloko ng isang daya. Bagamat wala siyang balak na labanan ang itim na misteryosong ahas na ito, hindi niya naisip na matalo sa demonyong ahas na ito. Kung ayaw mong lumaban, pero hindi mo kayang lumaban. Hindi maaaring labagin ang dignidad ng dragon monster. Sa kabutihang palad, ang katatagan nito ay hindi mababa, at ang sugat ay tumigil sa pagdurugo sa panahon ng taglagas. Isang paghagis, ang buong katawan ay nagliyab sa apoy ng dragon, mula sa ibaba hanggang sa itaas, nakaharap sa itim na misteryosong ahas ay isang banggaan. Umaasa sa bentahe ng sungay ng dragon sa kanyang ulo, binasag ni Xiaojin ang mga panga ng itim na ahas. Si Zuan Snake ay nahuli sa biglaang pagbilis na ito, sumisigaw sa matinding paghihirap, at nagmamadaling lumipad ng pabaligtad sa sakit. Hinabol siya ni Xiaojin, at ang isa pang dragon ay kamakawag ng buntot, hinampas ang Black Mysterious Snake at pinalipad ito palabas ng lungsod. Mula sa langit sa itaas ng Beiming City, marami kang mabitawan kapag lumaban ka, at hindi mo kailangang mag-alala na mahulog at direktang durugan ang malaking grupo ng mga sibilyan hanggang sa mamatay. Sa oras na ito, sa hitsura ni Long Wei, ang mga demonyong ahas sa labas ay halatang bumagal. Marami ng demonyong ahas ang matamlay na nakatingin sa dalawang halimaw na naglalaban sa langit. Bagamat ang Juyuan Black Profound Snake ay hindi natatakot kay Jiaolong, hindi ito nangangahulugan na ang ibang mga demonyong ahas ay hindi natatakot, hindi pa rin nila madaig ang natural na takot sa lahi na ito. Bumaba ng gusto ang pressure ng Zhenbei Army, at habang nagsimula siyang lumaban para pumatay ng mga ahas, hindi niya maiwasang bigyang pansin ang labanan sa kalangitan. Karamihan sa kapangyarihan ng Jiaolong ay nabibilang sa tubig, maliban sa apoy ng dragon, ang pagpigil ng Juyuan Black Mysterious Snake ay hindi halata. Dahil dito, biglang hindi na makilala ang Xiaojin at Juyuan Zuan Snake, kung minsan ay mahigpit na naglalaban, minsan ay humihingi ng hangin at ulan, umaakit ng kulog at kidlat, at lumalaban ng gusto. Pare, kamusta ka na, Wang To? Bakit ka dinyugo ng sobra? Sa lungsod, natagpuan ni Yehang at Ji Soxen si Ye Wangto na bumagsak sa lupa. Sa oras na ito, siya ay namumula at namumutla, halatang kumonsumo ng marami. Nakatingin sa kanyang nag-aalalang anak at umiiyak na asawa, hinawakan ni Ye Wangto ang sibat sa isang kamay at iwinagayway ang kanyang kamay, ayos lang ako. Sabi mo ayos lang. Muntik ka nang mag-unsteady. Nasira yung armor, hindi mo nakita nandyan ka ba? Sigaw ni Ji Soxen. Iniwasan ni Ye Wangto ang kanyang asawa at sinabi sa ilang general ng Zhenbei Army na sumunod, mabilis. Samantalahin si Jiaolong upang kaladkarin ang masamang hayop, at ang buong hukbo ay ipinadala upang patayin ang iba pang mga demonyong ahas. Oo, Lord Hao. Malakas na tumugon ang mga sundalo ng Zhenbei Army. Ngayon na ang mga larangan ng digmaan ay nasa labas ng lungsod, hindi na nila kailangang mag-alala tungkol sa kaligtasan ng lungsod. Nang sumugod ang mga general kasama ang mga sundalo, si Ye Wangto ay bumagsak sa lupa, kumuha ng ilang tableta ng gamot sa pagpapagaling, ininom ito para sa kanyang sarili, at nagsimulang mag-ehersisyo para sa pagpapagaling. Nanatili sa tabi sina Yehang at Jisoo, kinakabahan ang kanilang mga mata. Alam nila na tiyak na hindi malubhang nasugatan si Ye Wangto, ngunit kumakapit lang sila. Ilang figure ang lumitaw sa harap ng tatlo, at ito ay isang grupo ng mga tao mula sa angkan ng Xuanming, kasama sina Zhou Jinian at Zhang Ziyo. Ito ay talagang napakahusay na marquis ng Zhenbei, kapatid na Wangto, may kakulangan ba sa mga gamot sa pagpapagaling? Ang aking Xuanming clan ay maraming mabubuting gamot, at maibibigay ko sa iyo. Tumingin si Zhou Jinian kay Ye Wangto, na puno ng dugo at napahiya. Ipinikit ni Ye Wangto ang kanyang mga mata at nag-ehersisyo, na parang wala siyang narinig. Hindi na nakatiis si Jisoo, at pinagalitan, huwag kang magpanggap na nandito. Zhou Jinian, ikaw ang pinuno ng angkan ng Xuanming, at minana mo ang titulong Duke Taihao. Ang marangal na pinuno ng lungsod ng Beiming City, magsasalita ka lang ng mga masasakit na salita dito sa oras ng krisis. Ikaw, nakakahiya para sa inyo mga ninuno ni Xuanming. Humph! Ngumuso si Zhou Jinian, ako, ang Panginoon ng lungsod, ay walang kapangyarihang militar, at ang taong responsable sa pagbabantay sa lungsod ay ang iyong Zhenbei Hufu, ano ang kinalaman nito sa akin?
Ano, alam mo na hindi sapat ang iyong kakayahan, ngunit sinisisi mo ako sa kakulangan ng kontribusyon ni Xuanming. Dahil gusto mong kunin ang kapangyarihan ng mag-isa, kailangan mong magkaroon ng kaukulang kakayahan, kung wala kang kakayahan. Huwag kang mahiya dito. Ikaw. Si Ji Soxon ay magpapatuloy sa pagmumura, ngunit hinawakan ni Ye Wangto ang damit gamit ang isang kamay. Binuksan ni Ye Wangto ang kanyang mga mata at same time na sinabi, North Ming City, hindi ito nilabag. Duke Taihao, kayong angka ng Xuanming, hindi mo na kailangang lumabas, lumiit lang. Haha. Naiinis na sinabi ni Zhou Jinian, Ye Wangto, kung hindi namin ipinadala si Jiaolong para tumulong, namatay ka na sana. Sa tingin mo ba kaya mong ipagtanggol ang lungsod na ito sa tulong mo? Ano? Si Jiaolong ang pinadala mo. Hindi makapaniwala si Jisoo, anong kalokohan ang sinasabi mo? Saan mo nakuha ang Jiaolong? Kahit na pag-aari ang Jiaolong, dapat itong ipadala ng mga ninuno ng aming pamilyang Shenlong. May dragon ka ba? Alam mo mismo. Kung meron, kailangan mo pang bugbugin ng ganitong uri ng birtod. Gumawa ng sarkastikong pangungusap si Zhou Jinian at iwinagayway ang kanyang kamay, lumabas ka. Lumabas tayo, huwag hayaan ang halimaw na ahas na iyon. Pinatay ang Jiaolong na pinalaki natin ng gusto. Patriarch, tingnan mo, sinabi ko na ipinadala natin si Jiaolong, at hindi nila ito pahalagahan, at baka pagnakawan pa nila ang ating Jiaolong. Napabuntong hininga si Zhang Ziyo. Pag-usapan natin ito, pagkatapos ng lahat, ang ilang mga tao ay hindi marunong magpasalamat. Nakakunot ang noo ni Ye Wangto habang pinagmamasdan ng isang grupo ng mga tao mula sa Xuanming clan na lumilipad palabas ng city wall. Pare, ito. Sa kanila ba talaga itong si Jiaolong? Nag-alinlangan si Ye Hang. Pagkatapos ng lahat, hindi pa niya nakita ang Zhenbei Army, o kahit isang Jiaolong sa kanyang angkan. Bakit biglang lumitaw? Nang dumating ang demonyong ahas, lumitaw ang Jiaolong. Siguradong kasinungalingan. Naniniwala ka ba talaga sa batang ito? Tinapik ni Ji Soxon ang ulo ng kanyang anak. Pero, Inay, kung ito ay isang ligaw na Jiaolong, hindi ito nagkataon lang, tama ba? Ito ay nagkataon lang ba? Nalilitong sabi ni Ye Hang. Nang tanungin ito, medyo nag-alinlangan din si Ji Soxon. Mataimtim na sinabi ni Ye Wangto, hindi mahalaga kung sino ang dragon, kahit na sa kanila talaga ito, handa silang ipadala ang dragon upang ipagtanggol ang lungsod at iligtas ang aking buhay, kaya dapat akong magpasalamat sa kanila. Ipinakita ni Ji Soxon at Ye Hang ang kanilang hindi pagnanais at kawalan ng kakayahan. At masyadong tamad na isipin ang tungkol sa mga kaguluhang ito. Kasabay nito, 12-dosenang milya ang layo mula sa hukbo ng mga demonyong ahas, malalim sa mabagsik na damuhan, sa likod ng isang makulimlim na dalasdis, isang tumpok ng mga bato ang nakatayo doon, na bumubuo ng isang rock formation. Sa oras na ito, malapit sa gilid ng burol, may mga makukulay na demonyong ahas sa lahat ng dako, na nagkukulitan, parang lambak ng 10,000 ahas. Isang kakaibang figure na nakasuot ng kulay abong balabal at hood, na may nakangiting face mask sa puting background, at mahabang itim na buhok na may kapa, ang nakaupo sa isang bato. Sa kanyang harapan, isang butil na kumikinang na may makulay na halo at kulot na itim na ambon ay patuloy na naglalabas ng mga pagsabog ng espiritual na kapangyarihan. Ang mga demonyong ahas na ito ay tila nabighani, at sa udyok ng lalaki, sunod-sunod na pangkat ng mga maayos na nagmarcha patungo sa North Underworld City. Isang figure ang lumipad mula sa malayo sa isang iglap, na may isang pares ng malalaking pakpak na nabuo sa pamamagitan ng lumilipad na mga espada na nakabukas sa likod nito, ito ay si Ye Fan. Dahan-daang itinaas ng nakangiting lalaki ang kanyang ulo, na may magnetic voice sa mapaglarong boses, Emperor-level sword intent. Hindi kaya ang iyong kamahalan ay ang sword god na sikat kamakailan? Kabanata 2165 muntik na namang lokohin. 2165 oo. Tinitigan ni Fan ang nakangiting lalaki na may masamang tingin. Sa hindi malamang dahilan, binigyan siya ng lalaking ito ng napakadelikadong aura. Ito. Ang cultivation base ng tao ay ganap na nakatago, at hindi niya maramdaman ang kanyang hininga. Ang ganitong paraan ng pagtatago ay iba sa sinumang nakatagpo niya noon. Para bang, isa itong black hole na sumisipsip ng lahat, at walang impormasyong nalalabas. Pero, may isang bagay na matitiyak ni Ye Fan sa kasamaang palad, hindi ito si Sheila Nyo. Dapat alam mo kung ano ang gusto kong itanong, sabi ni Ye Fan. Tumayo ang nakangiting lalaki at sinabi, gustong tanungin ng kamahalan kung sino ako, at bakit mo gustong salakayin ang Beiming City dito. Kung maaari mong sabihin sa akin, kung sino ang iyong utak sa likod ng mga eksena. Tanong ni Ye Fan. Interesting, bakit sa tingin mo may tao sa likod ko? Balik tanong ng nakangiting lalaki. Hulaan, hindi dapat tama ang isang tao laban kay Dazing, sabi ni Ye Fan. The laughing. Tumawa ang lalaki at sinabing, tinatanong ako ng iyong kamahalan na sword god, at natural na gusto mong magbigay ng mukha. Gayunpaman, ang saligan ay ang inyong kamahalan na sword god ay handang sabihin sa akin. Bakit? Ang isang malaking tao na tulad mo ay biglang lumitaw sa ligaw. Nakapunta na ako sa ilang, at gusto kong pumunta at makita. Nakagawa ng dahilan si Ye Fan.
Siya ay dumating upang siyasatin ang mga bagay na ito tungkol sa halamang gamot at hindi dapat ailik. Kung hindi, malalaman ng ilang taong interesado. Hindi mahalaga kung malantad ang kanyang pagkakakilanlan, maaaring may problema si Su Qingzhou. Ang nakangiting lalaki ay napabuntong hininga ng may panghihinayang, akala ko ang inyong kamahalan na Sword God ay isang taong tapat sa isa't isa, ngunit hindi ko inaasahan na hindi niya sasabihin ang totoo. Kung hindi mo masabi ang totoo kahit maliit na tanong, hindi kita masasagot sa ibaba. Problema. Sumimangot si Ye Fan, bakit sa tingin mo nagsisinungaling ako? Just like your excellency, I guessed it, na may makataong ngiti. Dahon. Napabuntong hininga si Fan, ang taong ito ay napakatuso, at ang susi ay nakasuot ng maskara. Kung ganon, ang inyong kamahalan na Sword God ay iniisip na ang lalaking ito ay mapanlinlang, kaya ginagamit lang niya ang puwersa para pilitin siyang sumuko. Tama ba iyon? Nakangiting tanong ng lalaki na may halong ngiti. Kung sinabi kong oo, willing ka bang makipagtulungan? Ang mga pakpak ng espada ni Ye Fan ay nakakalat sa likod niya, at may dagdag na itim na higanteng espada sa kanyang kamay. Ang Laughing Man ay hindi naglabas ng anumang cultivation, ngunit kakaiba itong bumangon sa hangin. May isang aksidente ngayon. Si Juyuan He Zuan Snake ay nakatagpo ng isang dragon, at nakatagpo din ako ng isang marangal na Sword God. Mukhang pansamantala lang matatapos ang plano, kamahalan na Sword God. Pabayaan na natin ito. Wala tayong hinaing, huwag mong saktan ang kapayapaan. Paano? Maaari bang palayain ni Ye Fan ang taong ito, tiyak na marami siyang mahalagang impormasyon tungkol sa kanya. Kahit na, mahina niyang naramdaman na maaaring walang kinalaman sa kanya ang pagkasira ng mga halamang ito. Hindi lumaban ng mga magsasaka, walang dugo, nawala lang. Paano kung hindi isang taong magsasaka ang umatake sa kanila, kundi isang makamandag na ahas? Kung ang mga monghe ay kakainin ng mga demonyong ahas, hindi ba sila mawawala ng walang bakas? Nang makitang magsisimula na si Ye Fan, ang nakangiting lalaking nakasuot ng kulay abo na damit ay nag-alis ng butil, at sa pag-wave ng kanyang kamay, nakita niya ang daan-daang ahas sa lupa, lumilipad man o lumilipad sa hangin. Inatake patungo kay Ye Fan. Ang triple disintegration, ang disintegration ng Sword Intent, at ang extreme Sword Intent state, walang pakialam si Ye Fan kung paano siya inaatake ng mga halimaw na ahas na ito. Sa harap ng isang kalaban na hindi man lang makita ang kanyang cultivation base, hindi naglakas loob si Ye Fan na seryosohin ito, at nagsimula siya sa isang matinding pag-atake. Gamit ang Sword Intent Golden Light na nagpo-protekta sa kanyang katawan, si Ye Fan ay gumawa ng matalim na punto sa paanan, ang Sword Light ay kumislap, at ang figure ay direktang sumugod sa nakangiting lalaki, gumuhit ng mahabang bahaghari. Madaling araw. Alam ng Laughing Man na siya ay isang Diyos ng espada, at nakakausap pa rin siya at tumatawa, at talagang malakas siya. Nang makita na ang isang espada ay malapit ng mahati ang kanyang ulo, sa kidlat, siya ay nag-react at tumagilid. Gayunpaman, ang yuway ng Sword Intent ay parang isang matalim na talam, na tumatagos sa maskara ng nakangiting lalaki. Ang mukha ng isang pangit na lalaki, na natatakpan ng kasuklam-suklam at nakakalaso ng mga sugat, ay lumitaw sa harap ni Ye Fan. Hindi napigilan ni Ye Fan na matigilan sandali. Wala siyang masyadong pakialam sa kagandahan at kapangitan ng isang lalaki, pero medyo nagulat pa siya nang makita kung gaano siya kakulit. Ano ang mas nakakapagpasaya kay Ye Fan? Ang pangit na lalaking may lason na mga sugat. Napakadelikado. Inyong kamahalan na Sword God, para sa isang galaw, ito ba ay isang killer move? May ideya si Ye Fan at sinabing, kung papatayin mo ang aking disipulo, natural na papatayin kita. Ang iyong alagad. Bakas sa mga mata ng pangit na lalaki ang pagdududa, kailan ko pinatay ang iyong disipulo? Ang aking disipulo ay kabilang sa mga nawawalang gwardya mula sa Grassland Caravan, sumulat si Ye Fan na may malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha. Ang pangit na lalaki. Mabilis na tumalon ang puso ni Fan, ngunit ang kanyang ekspresyon ay napakalma, na parang inaasahan niya ito. Talaga, ang taong ito ay nasa likod ng mga eksena. Kung ang demonyong ahas ang kumain ng tao, may katuturan. Kahit na, hindi niya pinadala ang demonyong ahas, napakadali para sa taong ito na patayin ang caravan. Kung wala ang maskara, nakuha ni Ye Fan ang pagbabago sa ekspresyon ng pangit na lalaki, intriga, at hindi na siya dehado. Hindi mo ba ako bibigyan ng paliwanag? Malamig na tanong ni Ye Fan. Ang pangit na lalaki. Susunod. Sino ito? Ano ang kinalaman ng batch ng mga halamang gamot na iyon sa iyong kamahalan? Oo. Palihim na tumili si Fan, minamaliit pa rin niya ang karunungan ng lalaking ito. Kung magpapatuloy ito, natatakot ako na baka may hulaan talaga siya, ang taong ito, hindi maaaring manatili. Oo. Agad na tinawag ng Fan ang lumilipad na espada, 8 ang The Desolate Emperor Dragon ay biglang nabuo at lumipad sa paligid ng. Pangit nang makita ito, hindi nilayo ng pangit na lalaki na makipag-away kay Ye Fan, at lumipad sa kabilang direksyon. Bumalik. Damn it. Ye Fan. Nalaman niyang minamaliit niya ang kakayahan ng taong ito na makatakas, ikinalat ang kaliskis ng dragon na mga pakpak ng espada sa likod niya, hinabol ang pangit na lalaki sa mas mabilis na bilis, at kumaway ng higit sa 12 sword lights ng sunod-sunod.
Magkasama, ang momentum ay parang bahaghari, na parabang hinati ang langit. Sa napakalapit na distansya, at sa himpapawid, kumpiyansa si Yefan na kahit gaano pa kabilis umiwas ang taong ito, hindi niya maiiwasan ang lahat ng ito. Isang espada lang. Ang taong ito ay mamamatay o masasaktan. Ngunit sa kritikal na sandali, nanliit ang mga mata ni Yefan. Nagulat ang buong kaluluwa ng tao. Nakita ko ang lalaking nakasuot ng kulay abo na nakatingin sa likod na may mabangis na tingin, isang multo na anino ng isang malaking ulo ng hayop na may sungay na asol na kulay abo, mahigit 10 metro ang haba at lapad, biglang lumitaw sa hangin. Dagandong. Ibinuka ng may sungay na hayop ang maitim nitong bibig, at nilamon ng malaking puwersa ng pagsipsip ang lahat ng layunin ng espada ni Yefan sa antas ng emperador. Sa isang kisap mata, kumalat pa ang puwersa ng pagsipsip na ito sa tagiliran ni Yefan. Ay drag ang buong katawan ni Yefan sa higanteng bibig na iyon. Kabanata 2166 na tao ba o demonyo? 2166. Nakatagpo na si Yefan ng mga kalaban na maaaring sumipsip ng enerhiya noon, ngunit kung ikukumpara sa multo nitong nakakatakot na higanteng halimaw na nasa harapan niya, ito ay ganap na naiiba. Hayaang itulak ni Yefan ang mga pakpak ng espada sa kaliskis ng dragon at subukang alisin ang pagsipsip na ito, ngunit tila lumulubog ang paligid. Gumuho. Ang trend na ito ng pagkaladkad ay ganap na hindi maibabalik. Ang layunin ng double sword ay nagkawatak-watek. Ang layunin ng espada ni Yefan ay muling tumaas ng marahas, at ang gininto ang liwanag ay parang isang mabangis na agos, patuloy na sinusubukang tumakas, ngunit lahat ng ito ay nilamon ng higanteng bibig ng kadiliman na ito. Malinaw, hanggat mayroong isang maliit na butil, na pumapatay sa kulay abong weirdo, posible na patayin ang kabilang partido. Gayunpaman, kahit isang maliit na layunin ng espada ay hindi makatakas sa kamanghamanghang pagsipsip na ito. Sa isang kisap mata, si Yefan, kahit nagamit ang kanyang espada, ay pumasok sa bibig ng may sungay na hayop. Itinikom ng masamang hayop ang bibig nito at ang lahat ay nahulog sa kadiliman. Huminto ang figure ng lalaking nakasuot ng kulay abo, dinilaan ng kanyang dila ang kanyang mga labi na kulay abo lilang, at isang panunuya ang lumitaw sa hangin. Diyos ng espada. It's just that. Nang matapos siyang magsalita ay biglang naramdaman ng lalaki na may mali, at tinakto niya ito ng isang kamay sa sakit. Siyan. Ito. Paano ito posible? Ang pangit na mukha ng lalaki ay lalong namilipit. Binuksan niya ang kanyang mga braso at napasigaw sa sakit. Ang malaking multo ng may sungay na hayop ay muling kumalat, ang asul-itim na hayop ay umindayog at namilipit, at ang dagwang bibig ay pilit na ibinuka. Sunod-sunod na apoy ng maitim na espada, tulad ng marahas na apoy ng demonyong impyerno, nagngangalit at nagngangalit. Ang sungay na ulo ay patuloy na lumalawak. Ay inflate. Palawakin muli. Unti-unti, ang ulo ng halimaw ay tila hindi makayanan ang nakakatakot na enerhiya sa loob, at ang maitim na mga espada ay parang hindi mabilang na matutulis na mga espada, na tumutusok palabas. Puff puff puff. Gatlang M. Ang layunin ng maitim na espada ay direktang tumusok sa ulo ng hayop sa puno ng mga butas. Sa matinis na sigaw ng lalaki, napilitang sumabog ang ulo ng halimaw. Sira. Si Yefan, na nagniningas ng apoy ng purgatorio sa isang kamay, ay napabuntong hininga gamit ang isang pares ng malamig na mga mata, isang itim at isang ginto. Ngayon pa lang sa dilim na iyon, pakiramdam niya ay unti-unti na siyang wawakasan ng kung anong puwersa, unti-unti siyang binalatan, at alam niyang may mali. Ang tanging bagay na magagawa niya ay subukan ang kanyang makakaya upang makahanap ng isang paraan upang hindi mabata ang taong ito. Sa kabutihang palad, ang instant na pagsabog ng Purgatory Sword Demon sa wakas ay pinayagan siyang makatakas. Ang lalaking nakasuot ng kulay abo ay nagsuka ng dugo, at ang kanyang mga mata ay duguan, halatang nagdurusa ng malaking pinsala. Mukhang konektado ang ulo ng hayop na ito sa iyong primordial spirit. Tao ka ba o demonyo? Bakit mo gustong sirain ang mga gamot na materyales? Tanong ni Yefan sa malalim na boses. Haha, haha. Tumawa ng malakas ang naka-gray na lalaki, gusto mong malaman. Sa kabilang buhay, bigla siyang nakakita ng asul-itim na apoy na nag-aapoy sa buong katawan niya. Ang lalaki ay sumigaw at nahulog mula sa himpapawid sa isang grupo ng mga ahas. Natakot ang grupo ng mga ahas at tumakas. Sa oras na ito, nang walang kontrol ng lalaki, ang mga demonyong ahas na ito ay natakot sa layunin ng espada ni Yefan at tumakas sa lahat ng direksyon, at lumubog pa sa lupa, hindi ng ahas na manatili. Gaano man kalaki ang kakayahan ni Yefan, hindi niya mapipigilan ang taong ito na sunugin ang sarili. Sa pagmamasid sa kaluluwa ng lalaki na nagwawala, ang buong katawan ay naging mga itim na latak ng uling, na inaanod ng hangin, at ito ay tumagal lamang ng ilang sandali. Namatay. Mamatay ka na lang. Tumingin si Yefan sa paligid at mahinang naramdaman na ang taong ito ay hindi dapat mamatay ng ganoon kadali, ngunit nawala talaga ang kanyang kaluluwa at kaluluwa. Nang mapunta si Yefan sa bangkay, maingat na hinanap ni Yefan, ngunit hindi niya nakita ang kakaibang butil ngayon, lalo pa ang anumang iba pang kapakipakinabang na pahiwatig. Sumimangot si Yefan, kailangan niyang isipin kung patay na ba ang taong ito o hindi.
Pagkatapos ng lahat, ang taong ito ay may paraan upang ganap na itago ang kanyang cultivation base. Kahit na lumaban siya, hindi alam ni Ye Fan ang cultivation base ng taong ito. Malamang na ginamit lang niya ang ganoong pagpapatiwakal para tahimik na makatakas. Siyempre, ito ay isang posibilidad lamang. Ang lalaking ito ay parang desperado. Upang mapanatili ang ilang mga lihim, maaari ring magpakamatay. Sa anumang kaso, kailangang isaalang-alang ni Ye Fan kung ang Su Qingzu sa imperial na lungsod ay ligtas sa susunod. Kaso hindi talaga namamatay ang taong ito, malamang nahulaan niya ang relasyon sa pagitan ng mga panggamot na materyales, sina Su Qingzu, Ye Fan at ang Sword God. Umiling si Ye Fan, planong bumalik muna sa Beiming City. Bagamat malamang na hindi kayang talunin ni Xiao Jin ang demonyong ahas, medyo nag-aalala pa rin siya. Kasabay nito, sa labas ng lungsod ng Beiming, damaloy na ang dugo sa isang ilog. Ang mga katawan ng mga sundalo ng Zhenbei Army at ang mga demonyong ahas ay nakatambak sa labas ng lungsod. Gayunpaman, habang ang dragon sa kalangitan ay unti-unting nalulupig ang Juyuan Black Profound Snake, ang lakas ng labanan ng mga halimaw na ahas ay lubhang nabawasan, at ang mga nasawi ng Zhenbei Army ay nabawasan. Ang demonyong ahas ay umatras. Ang demonyong ahas ay nakatakas. Biglang may sumigaw. Kaagad na sumunod, nalaman ng mga sundalo ng Zhenbei Army na ang hukbo ng mga demonyong ahas na sumugod ay talagang nagsimulang umatras. Ang mga demonyong ahas na ito ay tila nakabawi sa kanilang kalikasan at ayaw makipaglaban sa mga taong monghe. Maliban sa ilang mabangis, isang malaking bilang sa kanila ang nagsimulang tumakas. Sa pader ng lungsod, si Ye Wangto, na nakuhang muli ang ilan sa kanyang katawan, ay napanatag nang makita ang eksenang ito. Ama! Salamat sa Jiaolong na iyon, tila matatalo ang Juyuan Black Profound Snake, at ang mga demonyong ahas na ito ay natatakot din. Masayang sabi ni Ye Hang. Ngunit ang Flood Dragon na iyon ay tila hindi gaanong nasugatan, ito ay dumudugo. Tumingin si Ji Soxon sa dalawang higanteng hayop na naglalaban sa hangin na may pagkabalisa sa mukha. Sa oras na ito, talagang nakalaban ni Xiao Jin si Juyuan Heizuan Snake hanggang sa huling minuto, at magsisimula siyang makipaglaban kay Feng Lei Zuanbing sa iba't ibang paraan. Matapos matuklasan na ang kabagsikan ng mga spells na ito ay hindi halata sa isa't isa, bumalik na lang sila sa pinaka-primitive na hand-to-hand combat. Isang paa, isang subo, isang buntot, bawat galaw ay nakakakita ng dugo, at mga kaliskis ay lumilipad. Nagalit din si Xiao Jin, ang itim na misteryosong ahas na ito ay isang demonyong ahas, at ang katatagan nito ay hindi kasing lakas ng iba pang mga dragon at hayop. Bilang karagdagan, ang mga katangian nito ay pinipigilan, kaya dapat na ang itim na misteryosong ahas ang unang mamamatay. Pero hindi ko alam kung bakit parang baliw ang Black Mysterious Snake at kailangan itong labanan. Walang pakialam si Xiao Jin kung siya ay malubhang nasugatan o napagod, at para makalaban ng hininga, nakipag-away siya hanggang sa kamatayan kasama si Heizuan Snake. Umuungol. Isa pang malaking subo, kumagad si Xiao Jin sa 7 pulgada mula sa itim na misteryosong ahas. Ang malaking katawan ni Heizuan Snake ay nanginginig sa sakit, at ang takot ay nagpakita sa eskarlata na malupit na mga mata sa unang pagkakataon. Nakita ko ang Juyuan Black Mysterious Snake na nanginginig ng malakas ang mga pakpak nito, ayokong makagat ni Xiao Jin, tiniis ang sakit ng pagpunit sa katawan nito, at nagsimulang lumipad pabalik. Hindi maganda. Tatakbo itong Juyuan Black Profound Snake. Sa himpapawid sa labas ng lungsod, ang angkan ng Zuanming ay mahigpit na nanunood sa labanan sa pagitan ng dalawang higanteng hayop. Patriarch, pipigilan mo ba ang itim na misteryosong ahas? Sa oras na ito, ang demonyong ahas na ito ay napakahina. Tanong ng isang elder ng Xuanming clan. Ngumisi si Zhou Jin iyan, mahina ang Black Mysterious Snake, pero may mga Flood Dragon, paano tayo matatalo? Ang malaki dahil sa maliit. Humigop siya ng alak at tuwang-tuwang sabi. Kabanata 2167 ano ang mali? 2167. Lahat sa angkan ng Xuanming ay mukhang nasa sabik. Pagkatapos ng lahat, sa pagtingin sa 4 na pangunahing angkan, wala pa silang narinig na anumang angkan na mayroon pa ring mga halimaw na antas ng dragon. Sa pinakamaluwalhating panahon ng angkan, iyon ay, noong ang mga sinaunang angkan ay nakikipaglaban para sa hegemonya, halos lahat sila ay pinaamo ang ilang makapangyarihang halimaw. Ang Jiaolong ay hindi pangkaraniwan sa panahong iyon, at ito ay kahit ilang mga bundok lamang para sa malalakas sa banal na kaharian. Kaya lang, nagbago ang panahon, at ngayon ang mga makapangyarihang tao sa banal na kaharian ay bihirang magpakita sa mundo, at bihira silang maupo sa angkan. Sa pag-asa sa ilang heavenly powerhouses, syempre, imposibleng mapaamo ang malalakas na halimaw na ito, lalo pa si Jiaolong, na kalahating banal na hayop na. Akala ko aalis lang ang Jiaolong pero lumipad lang ang Xuanming clan, para lang malaman na hindi umalis ang Jiaolong. Nakita ko itong si Jiaolong na tumalikod at dahan-daang lumipad patungo sa isang dumi sa labas ng Beiming City. Bumagsak si Jiaolong sa lupa, dinilaan ang ilang sugat sa kanyang katawan, at pagkatapos ay humiga sa kanyang tiyan, humihingal, nakatingin sa langit sa di kalayuan. Patriarch. Mukhang hindi talaga kaya ng Jiaolong na ito. Hindi ito makakaalis. Ngumisi si Zhang Ziyo.
Tulong talaga ito ng Diyos para sa aking Xuanming clan, ang hukbo ng mga demonyong ahas ay dumating ng maayos, at binigyan kami ng isang banal na hayop. Kung alam ng Shenlong clan na ang aming Xuanming clan ay nagdomestic ng dragon, ngunit hindi nila. Natatakot akong magalit sina Ji Changgang at Yao Xingji. Nagsuka sila ng 3 litro ng dugo. Haha. Tumawa si Zhou Jin at sabay wave ng kanyang kamay, lahat ay sumugod sa dalasdes. Siyempre hindi aalis si Xiao Jin, at hindi niya alam kung saan nagpunta si Ye Fan, at siya ay nasa matinding sakit at nangangailangan ng magandang pahinga, kaya plano niyang maghintay dito para bumalik si Ye Fan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, pagkalapag nito, pinalibutan ito ng isang grupo ng mga taong monghe. Kumurap si Xiao Jin gamit ang isang pares ng malakristal na gininto ang mata ng dragon, iniisip kung narito ba ang mga taong ito para pasalamatan siya. Siyempre, hinamak na makipag-usap sa mga taong ito, ngunit sa palagay nito ay kailangan nitong magpakita ng kaunting momentum ng isang dragon at hayop, at kailangan pa rin nito ang mukha. Kaya't sa pagtitiis ng sakit, ang mga paa ng dragon ay nakatukod, at itinaas niya ang kanyang ulo at naglabas ng isang mabigat na dragon. Dagandong, uungol. Nakita ito ni Zhou Jin at ng iba pa, iniisip na ang Jiaolong ay magiging masama para sa kanila, at lahat sila ay agad na nagkaroon ng seryosong mga ekspresyon. Ngunit handa na sila, at ang 4 na elder mula sa Heavenly King Realm na sumunod, sabay-sabay na kinuha ang 4 na ice blue na lubod. Ang mga lubod na ito ay parang mga tanikala na bakal, na naglalabas ng metal na liwanag at nagpapalabas ng malamig na hangin. Gawin mo. Kasunod ng utos ni Zhou Jin ang 4 na elder ay tumayo sa harap, likod, kaliwa, kanan, at 4 na sulok, at direktang inihagis ang lubod sa 4 na paa ng dragon ni Xiao Jin. Whoosh whoosh. Ang lubod ay naging 4 na malamig na ilaw, at mabilis na pinulupot sa 4 na paa ni Xiao Jin. Noon lang napagtanto ni Xiao Jin na hindi ito maganda, ngunit ang kanyang mga sugat ay hindi malubha, at ang kanyang reaksyon ay kalahating beat, at wala siyang oras upang mag-alis. Umuungol. Gitling. Umungol si Xiao Jin, at pagkatapos maramdaman ang nagyayelong, nakakagat ng tunay na enerhiya mula sa kanyang 4 na paa, sinubukan niyang paliitin ang kanyang katawan para makatakas siya ng diretsyo. Ngunit sa sandaling ito ay lumiit, ang tali ay hinigpitin. Ito ay isang Xuanming noose, na ipinasa mula noong sinaunang panahon at espesyal na idinisenyo upang harapin ang makapangyarihang mga halimaw. Paano magkakaroon ng anumang dahilan para madali kang makawala sa 4 na lubod ng sabay-sabay? Ang 4 na matatanda sa kaharian ng mga makalangit na hari ay naglabas ng kanilang tunay na enerhiya, at sa pamamagitan ng Xuanming noose, ipinadala nila ang kapangyarihan ng napakalamig na dugo ng Xuanming, na tumagos sa katawan ni Xiao Jin. Mabilis na nanlamig ang 4 na paa ni Xiao Jin, at ang yelo ay nagsimulang unti-unting kumalat sa tiyan nito. Sinubukan ni Xiao Jin na lumaban, ang kapangyarihan ng dragon nito ay natural na mas malaki kaysa sa iilang tao. Ngunit nang gusto nitong magpapuwersa, nakita nitong namamanhid na ang mga binti at paa nito. Jiaolong, dapat marunong kang umintindi sa mga salita ng mga tao. Pinapayuhan kitang huwag gumalaw. Ngayon ang iyong 4 na paa ay nagyelo. Kung pilit kang nagpupumilit, nasaktan ang iyong mga meridian, o nabali ang iyong mga binti, hindi ito masyadong maganda. Tama. Tumawa si Zhang Ziyo. May hysterical na galit sa mga mata ni Xiao Jin, hindi ba ito nagligtas sa mga taong ito? Bakit sa halip ay sasaktan nila ito? Pakiramdam nito na ang kalahati ng katawan nito ay na-freeze, at kung ito ay puwersahang lasawin ng apoy ng dragon sa sandaling ito ay magiging parang yelo at apoy. Kapag ang mga nagyayelong daluyan ng dugo ay nadapuan ng nakakapasong init, natatakot ako na hindi muna ako makatiis. Ang kapangyarihan ni Xuanming ay patuloy na pumasok, at si Xiao Jin ay nanginginig sa buong katawan, hindi makagalaw. Isang pagsabog ng matinding pananakit ang naging sanhi ng pag-ungol ni Xiao Jin sa mahinang boses. Malaking patak ng luha ang bumagsak mula sa mga mata ni Xiao Jin, ngunit mabilis na nagyelo sa lupa. Wala itong lakas ng loob na gumalaw, takpan mo ang ulo. Sa isang utos, sa pagkakataong ito si Zhang Ziyo ay personal na lumipad at tumalon sa likod ni Xiao Jin. Una niyang hinawakan ang dragon scale ng Jiaolong gamit ang isang kamay, at pagkatapos ay kinuha ang ikalimang Xuanming. Silong. Nang pipigilan na ng silo ang leeg ni Xiao Jin, nakita niya ang isang grupo ng mga tao na lumilipad mula sa gilid. Zhou Jin, anong kalokohan ang sinusubukan mong gawin? Hindi ba sinabi mo na si Jiaolong ay kabilang sa iyong Xuanming clan? Bakit gusto mong kontrolin ito ni Xuanming? Ye Wangto at Ye Hang, kasama ang ilang hukbo ng Zhenbei ang mga general ay sumugod sa dalasdis ng lupa. Napansin nilang may mali sa di kalayuan kaya agad silang sumugod. Nang makitang sapilitang hinuhuli ng Xuanming clan si Jiaolong, hindi niya maiwasang magtanong ng malakas. Ye Wangtu, ito ay wala sa iyong negosyo. Ang iyong responsibilidad ay linisin ang larangan ng digmaan at alisin ang mga natitirang demonyong ahas. Malamig na sumulyap si Zhou Jin. Iniligtas ng Jiaolong na ito ang mga tao sa lungsod. Iniligtas nito ang ating mga sundalo ng Zhenbei Army. Ito ang benefactor ng ating Shenlong clan. Hindi ito pinaamo ng iyong Xuanming clan, naghihiganti ka para sa iyong kabaitan. Galit na saway ni Ye Wangto. Joke.
Ako ay marangal at marangal, magsisinungaling ako sa iyo. Ang Jiaolong na ito ay pinalaki ng aking Xuanming clan. Kaya lang, hindi pa ito lubos na napaamo. Matapos itong mailabas sa oras na ito, kailangan itong kontrolin muli. Hindi ba kayo mula sa pamilyang Shenlang ay gustong agawin ito at kunin para sa iyong sarili kapag nakita mong mayroon tayong Jiaolong? Huwag kalimutan na ito ang North Underworld. Kahit na ang militar na kapangyarihan dito ay pag-aari mo, ang mga halimaw dito ay hindi pag-aari mo. Ngumisi si Zhou Jin iyan, huwag mong sabihin na ang Flood Dragon na ito ay pag-aari natin, kahit na ito ay isang dumaraan na Flood Dragon, ibabalik ito ng aking Xuanming clan, bakit hindi? Ikaw na hamak. Ang Jiaolong na ito ay malubhang nasugatan upang mailigtas ang buong lungsod. Ano ang ginawa mo, ang Panginoon ng lungsod ng Beiming City? May kakayahan kang hindi maitaboy ang Juyuan Black Profound Snake, ngunit dumating upang sirain ang Flood Dragon na ito. Hindi ka tao. Hindi na nakayanan ni Ye Hang, hindi pinapansin ang pagkakaiba sa pagkakakilanlan at lakas, at sumigaw ng malakas. Mabahong bata. Naglakas loob kang Sir-on ng patriarch ng aking Xuanming clan. Tuturuan ka ng matanda ng magandang aral para sa iyong ama. Isang elder ng Xuanming clan ang huminto sa kanyang trabaho at direktang iwinagayway ang kanyang kamay. Ang kapangyarihan ni Xuanming ay naging libu-libong yelong kristal, at lumipad patungo kay Ye Hang na parang mga balang. Mabilis na kinagat ni Ye Wangto ang kanyang mga ngipin at tumayo, at pinahihit ang gintong sibat sa kanyang kamay. Hinaranggan ang isang malaking bilang ng mga kristal ng yelo, ngunit tumama pa rin ang ilang mga fragment, na urong ng isang hakbang. Master Hao, Ama. Si Ye Wangto ay umubo, nagkaroon lamang ng ilang mga pinsala, muling lumala, umubo ng isang subo ng dugo. Kabanata 2168. Ano ang gusto mo? 2168. Nagmamadaling humakbang si Ye Hang, ay nalalayan ang kanyang nasugatan na ama, at tinitigan ang mga Xuanming na may galit sa kanyang mga mata. Kinasusuklaman lang niya na ang kanyang lakas ay hindi sapat, at kailangan niyang umasa sa kanyang nasugatang ama para sa proteksyon. Ngunit ang mga sumunod na general ng Shenlang clan na sumunod kay Zhenbei Hao sa loob ng maraming taon ay huminto. Kayong mga matandang pagong ng Xuanming clan, alam mo kung paano makakuha ng bargain. Kahit na lumabag ka sa disiplina ng militar ngayon, lalaban kami sa iyo. Nagalit ang general at sumugod upang harangin ang apat na matatandang kumokontrol sa silo. Wishful thinking. Paano kaya? Umupo si Zhou Jin iyan at manood, at agad na pumutok ang pamimilit ng Heavenly Emperor, at ang kanyang mga mata ay kumislap ng nagyayelong asol na liwanag. Sa isang malaking alon ng kanyang kamay, isang piraso ng nagyayelong mga tinek ang biglang lumitaw sa lupa, at ang matutulis na malamig na mga tinek ay halos tumusok sa mga sundalong ito sa isang salon. Ang mga gulugod ng ilang mga general ng Zhenbei Army ay nakaramdam ng panginginig, at noon lang nila napagtanto na si Zhou Jin iyan na kaharap nila ay isa sa 5 tunay na emperador ng dakilang pananakop. Huwag kalimutan, ito ay nasa labas ng Beiming City, isang tigang na lupain. Ikaw ang bahala, kung maglakas loob kang hawakan ang mga bagay ng aking Xuanming family, nanliligaw ka kay kamatayan. Ngumisi si Zhou Jin iyan at sumulyap kay Ye Wangto, nakikita kita, oo pagkatapos na manatili sa lungsod ng mahabang panahon, sa tingin mo ba ay napakaganda mo? Para lang sa mga walang galang mong salita sa angkan ng Xuanming ngayon, okay lang napatayin ka ng patriarch. Namutla ang mga general ng hukbo ng Zhenbei, huminahon sila at napagtanto kung gaano kadelikado ang sitwasyon sa sandaling ito. Ito ay isang lugar kung saan walang batas, at ang mga batas at regulasyon ng Great Expedition ay hindi gumagana sa ligaw. Bagamat maganda ang ugali ni Zhou Jin iyan sa Beiming City, nasa ilalim din siya ng pressure ng royal family at ng batas, kaya hindi siya nang ahas na direktang magrebelde. Ngunit sa ligaw na mundo, gumawa siya ng ilang mga dahilan at talagang pinatay ang pamilya Shenlang. Maliban sa pamilyang Shenlang na hindi nasisiyahan, ang maharlikang pamilya at iba pang mga pamilya ay walang pakialam dito. Ziyo, magpatuloy. Sumulyap si Zhou Jin iyan kay Ye Wangto at sa iba pa ng masama. Masaya si Zhang Ziyo, at ang iba pang matatanda ay mahiyain din. Mula nang mawala ng kapangyarihang militar ang Xuanming clan, sa lupaing ninuno ng Beiming City, ilang dekada na nilang hindi naiangat ang kanilang mga ulo. Ngayon, matagumpay na napigilan ni Zhou Jin iyan ang mga tao ng Zhenbei Hufu hanggang sa punto ng pagtatampo, hindi pa banggitin kung gaano sila komportable. Jiaolong, Jiaolong. Bumalik ka sa amin ng masunurin, at mababawasan ang sakit. Pinitik ni Zhang Ziyo ang lubod ng Xuanming sa leeg ni Xiao Jin, at isang pagsabog ng totoong enerhiya ng Xuanming ay mabilis na nagsimulang tumagos. Naramdaman ni Xiao Jin na ang kanyang ulo ay malapit ng mag-freeze, at ang kanyang kamalayan ay unti-unting lumabo. Hindi man lang siya nakagawa ng dagandong. Isang mahinang, wuwo, lang ang naririnig niya, na para bang humihingi siya ng tulong. Nakita ni Ye Wangto at Ye Hang at ng iba pa si Jiaolong na nanginginig, ibinaba ang kanyang mayabang na ulo ng mahina, gumawa ng mga putok ng malungkot na ungol, ang kanyang mga mata ay namumula, ngunit wala siyang magagawa. Biglaan. Nang si Jiaolong ay malapit ng tuluyang magyelo at himatayan sa kapangyarihan ni Xuanming, isang nakakatakot na pressure na nagparamdam sa lahat ng nasa eksena na sasabog ang kanilang mga puso, biglang dumating mula sa malayo.
Ang mga mata ni Xiao Jin na malapit ng isara ay nagpakita ng isang sinag ng liwanag, at tiniis ang sakit ng pagiging frozen, nagpakawala ng mahabang dagandong. Ito ay. Si Zhou Jin Ian at ang iba ay namutla, ang saya sa kanilang mga mukha ay nawala, at lahat sila ay tumingin sa direksyon ng ilang na kinakabahan. Ang lahat ng nasa Zhenbei Army ay mukhang kahanga-hanga, at kahit na ang kanilang mga kamay ay nasa mga armas, hindi nila maiwasang manginig. Isang pares ng malalaking pakpak ng espada na nabuo ng hindi mabilang na lumilipad na mga espada ang bumungad sa likod ng isang lalaki. Ang gininto ang apoy ng espada ay nag-aalab sa kanyang katawan. Sa isang matinis na sipol na pumupunit sa kalangitan, tila lumipad siya ng libu-libong milya sa isang iglap at biglang lumapag. Isang lumalakas na pamimilit na layunin ng espada, ang marahas na epekto, at ang lumilipad na buhangin at bato, ang nagpang-inig sa buong bundok. Sa sandaling ito, ang libu-libong milya ng ilang at ang walang katapusang kalangitan ay tila naglaho. Sa mata ng lahat, mayroon lamang puwang para sa eskrimidor na ito na puno ng gintong apoy at may hawak na itim na higanteng espada, tulad ng isang Diyos na nakatayo sa ibabaw ng lupa. Narinig ni Ye Fan si Long Yin mula sa malayo, at naisip na hindi matatalo ni Xiao Jin ang Juyuan Heizuan Snake nang hindi inaasahan. Sinong mag-aakala na sa sandaling malapit na sila, natagpuan nila ang isang grupo ng mga tao mula sa pamilya Xuanming na talagang umaaresto kay Xiao Jin. Sa huling pagkakataon na ako ay nasa Paradise, nakita ko ang mga monghe sa mundong ito na sakam sa mga Dragon Beast. Ngunit hindi inaasahan ni Ye Fan na ang mga taong ito ay magiging napakalupit kay Jiaolong, na tumulong sa kanila na umatras mula sa kaaway. Nang makitang si Xiao Jin ay natatakpan ng mga galos at nagyelo sa pamamagitan ng 5 kabit, tila nakita ni Ye Fan ang kanyang mga kapatid, ang kanilang mga kamag-anak ay sinasadyang binubuli. Sa namumuong mata ni Ye Fan Jinyan, nagsimulang kumalat ang isang malupit na lamig. Ikaw ang. Ngayon lang. Natural na kilala ni Ye Wangto at ng iba pa si Ye Fan. Emperor level na sword intent. Napabulala si Zhou Jin Ian, maaaring ang inyong kamahalan ang Diyos ng Espada. Ang mga pinuno ng Xuanming clan na nagpunta sa Asgard ay natural na nagdala ng unang kamay na balita mula sa Asgard. Matagal na nilang alam ang balita ng Divine Sword Sect, ang Sword God, pinugutan ng ulo ang Qin Sheng, tinalo ang Wine Sword Immortal, at ginulat ang mga santo sa Immortal Palace. Naisip ko na lang na ang ganoong kalakas na tao na ipinanganak sa langit ay walang kinalaman sa kanila, at napakalayo. Sinong mag-aakalang lilito ito sa harapan ko? Natigilan din si Zhang Ziyu at ang iba pa. Sa katunayan, lahat sila ay nahulaan na si Ye Fan ay hindi dapat maging mahina, ngunit walang sino man ang umaasa na siya ay labis na mapangahas. Hindi nakakagulat na mga hari ang mga katulong. Hindi nakakagulat na hindi sila nang ahas na magbigay ng mukha sa dalawang angkan. Sword God. Nagpakita si Ye Wangto ng hitsura ng pagkamangha, ngunit mayroon din siyang haplos ng masalimuot na pag-iisip. Pagkatapos ng lahat, ang pagpaslang kay Emperor Mingde, at ang pagpatay kay Ye Shu sa labas ng Xuanyuan City, ay pawang Emperor-level swordsman. Bagamat imposibleng kumpirmahin kung ito ay ang parehong tao, mahirap paniwalaan na dalawang Emperor-level swordsman ang lilito ng sabay-sabay. Maraming chismis sa Dazing, na nagsasabi na ang biglaang pag-urong ni Emperor Mingde ay may malaking kinalaman sa pagiging assassin bilang Diyos ng Espada. Kung ang lahat ay iisang tao, kung gayon walang makakaalam kung bakit sasalakayin ng Sword God ang maharlikang pamilya, at walang makakaalam sa pinagmulan ng Sword God. Mahiwaga, makapangyarihan, at nangingibabaw, parami ng parami ang mga tao sa Honghuang ang nagsimulang magbigay pansin sa bagong powerhouse na ito, at naging sanhi din ito ng maraming mga panatikong admirer na lumitaw sa Dazheng. Hindi pinansin ni Ye Fan ang pagkagulat at pagkataranta ng grupong ito ng mga tao. Inalis ang mga pakpak ng Dragon Scale Sword, at naglakad patungo sa mga taong Xuanming. Magiliw kung hinahayaan itong tumulong sa iyo na ipagtanggol ang lungsod. Gagantihan mo lang ito ng ganito. Ang malalim na boses ni Ye Fan ay puno ng pamatay na layunin. Nagulat ang lahat sa Xuanming sect, at biglang tumingin kay Jiaolong, lahat sila ay medyo natulala. Ano? Si Jiaolong ay ang Diyos ng mga espada. Kung ito ang kaso, aagawin nila ang Jiaolong ng isang top Holy Realm powerhouse. Hindi ba? Sa sandaling sila ay naisip ito, ang lahat sa Xuanming clan ay nagsimulang manginig sa takot, at tumingin kay Zhou Jin Ian ng may gulat. Halatang hindi rin inaasahan ito ni Zhou Jin Ian, kaya pinilit niyang ngumiti at sinabing, Your Excellency Sword God, hindi mo lang nakilala ang iyong mga mata, mangyaring huwag kang magalit. Talagang hindi namin alam, itong Jiaolong ay may kinalaman sa iyong kamahalan. Sabi ni Zhou Jin Ian, binigyan din niya ng kindat si Zhang Ziyu. Lumalabas ang mga asul na ugat sa noo ni Zhang Ziyu, at alam niyang kung hindi niya ito haharapin ngayon, may malaking mangyayari. Your Excellency, hindi talaga namin alam na pag-aari mo ang Jiaolong na ito. Kung tutusin, ngayon lang namin ito nakita. Kung alam namin, paano namin maaagaw ang Jiaolong sa marangal na Sword God? Lubos na nirerespeto ng aming Xuanming clan ang iyong kamahalan. Kamahalan, mangyaring ipakita sa akin ang iyong mukha, hayaan nating ipakita ang pagkakaibigan ng mga Panginoong may lupa ng kaunti, upang maalis ang hindi pagkakaunawaan.
Tumalon si Zhang Ziyu mula sa likuran ni Xiaojin, pinilit ang isang mahinahong ngiti at kinulong ang kanyang mga kamay. Si Ye Fan ay walang ekspresyon, hindi pinansin ang kanilang sinabi, ngunit diretsyong naglakad kay Xiaojin at nagtanong, ano ang gusto mo? Sa pagkakataong ito, magagawa mo na ang lahat ng gusto mo. Natigilan ang lahat. Bagamat alam nila na si Jiaolong ay marunong makipag-usap sa sangkatauhan, wala sa kanila ang aktwal na nakausap ng isang Jiaolong level na halimaw, kaya natural silang nagulat. Sa sandaling ito, ang kapangyarihan ni Xuanming ay tumigil sa paglusot, si Xiaojin ay nakabawi ng kaunti, isang pares ng mga mata ng dragon ang nagpakita ng dampi ng galit, at mabilis na nagpadala ng mensahe kay Ye Fan. Matapos itong matanggap ni Ye Fan, tumanggaw siya, naiintindihan. Kung gayon ikaw ang bahala. Lahat ng tao sa Xuanming clan ay mukhang kinakabahan, nakangiting sinabi ni Zhang Ziyu, Your Excellency Sword God, hindi ka talagang kikilos ayon sa kahulugan ng isang Jiaolong. Maaari naming lutisin ang anumang hindi pagkakaunawaan, pagkatapos ng lahat, ang aming Xuanming clan ay isa sa 4 na pangunahing angkan. Isa. Kung mayroon kang anumang hindi kasiyahan sa Jiaolong na ito, makakahanap kami ng paraan para. Path. Bago pa siya makatapos magsalita, ikanaway ni Ye Fan ang kanyang kamay, at isang sinag ng gintong espada ang biglang tumagos sa tiyan ni Zhang Ziyu. Si Zhang Ziyu ay mukhang matamlay, ibinuka ang kanyang bibig, nanginginig na yumuko, tiningnan ang butas sa kanyang tiyan, at palaging ngumiti, hindi na siya makangiti. Bakas sa kanyang mga mata ang matinding kawalan ng pag-asa at takot. Kabanata 2169 na isa pang kamatayan. 2169. Ang mga anit ng Xuanming sect ay manhid, at wala ni isa sa kanila ang nakakakita kung paano kumilos si Ye Fan. Ang bilis at mapanirang kapangyarihan ng layunin ng espada na ito ay hindi narinig. Maging si Ye Wangto ni Shenlong at ang iba pa na nasa gilid ay napabuntong hininga. Nakakatense ang nerves. Your Excellency. Magiging kaaway ka ba talaga ng aming Xuanming clan? Tanong ni Zhou Jinian na may halong takot, nagngangalit ang kanyang mga ngipin pagkatapos niyang maging abala sa paglilinang ng Heavenly Emperor. Ngumuso si Ye Fan, isang kaaway. Ikaw ay karapat-dapat sa akin bilang isang kaaway. Si Ye Fan ay tumawag ng ilang lumilipad na espada, isang mataas na uri ng espiritual na sandata, at ang kanyang figure ay naligaw na parang gininto ang larawan. Masyadong mabilis makita. Gumalaw ang figure ni Ye Fan, at gumalaw si Feijian kasama nito. Isang flash ang lumitaw sa harap ng pinakamalapit na Xuanming clan elder. Hinawakan ni Ye Fan ang ulo ng kalaban gamit ang isang kamay, at ang dominanteng kapangyarihan ng triple disintegration ay direktang nagtulak sa elder sa lupa. Ang kabilang kamay ay humawak ng lumilipad na espada at diretsyong tinusok ang dantian nito. Isang sigaw lang, ang matanda sa kaharian ng hari, hindi lang ang kanyang cultivation base ang nasira, kundi pati na rin ang direktang ipinako sa lupa ng lumilipad na espada. Sa halos isang hininga lang, umilo si Ye Fan ng 4 na beses na sunod-sunod, at lahat ng 4 na elder ay naipit sa lupa ni Feijian, at sila ay naging inutil. Nakita ni Ye Wangto at ng iba pa si Zhang Ziyu na nakahandusay sa isang pool ng dugo at ang 4 na elder ay ipinako sa lupa, at hindi nila naiwasang mag-goosebumps ang lahat. Ito ang 5 makalangit na hari. Sa harap ng Sword God, para siyang mortal na walang kapangyarihan. Ang tunay na diwa ng Heavenly King Realm ay walang silbi sa harap ng Sword God. Ang pangunahing punto ay hindi siya gaanong gumamit ng sword intent, malinaw na ginamit niya ang kanyang katawan para tuluyang durugan ang mga taong ito. Ito ang kapangyarihan ng isang tao na kayang madaig ang mga santo sa Asgard. Si Ye Wangto at ang iba pang mga general na may mataas na lakas ay namangha na, hindi pa banggitin si Ye Hang, isang binata na may espiritual na cultivation base, ang kanyang bibig ay nakabukas sa sandaling ito, at ang kanyang puso ay malapit ng lumundag. Ikaw, baliw ka. Sa tingin mo ba matatakot sa iyo ang ating Xuanming sect? Namula ang mukha ni Zhou Jinian nang makita niya ang pag-atake ni Ye Fan. Hindi sumagot si Ye Fan, at naglakad patungo sa kanya. Bawat hakbang ay parang isang matalim na espada na tumutusok sa puso ni Zhou Jinian. Si Zhou Jinian ay umatras, at mayroon siyang sapat na tunay na enerhiya, ngunit hindi siya ng ahas na kumilos, at hindi man lang siya ng ahas na tumakas. Takot na takot siya na kapag tumalikod siya, agad siyang ma-abolish. Sword God. Itong Beiming City. Ngunit ang mga ninuno ng ating Xuanming clan sa banal na kaharian ang namamahala. Kung maglakas loob kang hawakan ako, hindi ka pababayaan ng mga ninuno. Lahat ng mga ninuno ng aming Xuanming clan sa sagradong kaharian sa Great Desolate Continent, hindi kita pakakawalan. Napaiyak si Zhou Jinian na parang pinapalakas ang sarili. Ngumisi si Ye Fan, Patriarch of the Holy Land. Anya, bahagyang ibinaling ang ulo at tumingin sa malayong burol sa kabilang panig ng lungsod. Ang iyong ninuno sa banal na kaharian. Tila walang iniisip na darating upang iligtas ka, mahinang sabi ni Ye Fan. Ano? Namumula ang mukha ni Zhou Jinian habang desperadong nakatingin sa malayong bundok. Si Ye Wangto at ang iba pa ay hindi maiwasang tumingin. Nakakalungkot lang na sa lakas nila, wala silang makita, at wala silang ma-detect. Ngunit dahil sinabi ito ng Sword God, halatang natuklasan na ng Sword God ang nakatagong powerhouse sa Beiming City.
Gayunpaman, kahit na pinapanood niya ang kanyang mga inapo na pinatay, ang mga ninuno ay walang balak na makialam. Tama ang kanyang pinili. Dahil, nang dumating siya, isa pang tao ang namatay, walang pakialam na sabi ni Ye Fan. Si Zhou Jin Ian ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin, wala siyang nagawa, siya ay desperado. Xuanming ay soul. Si Zhou Jin Ian ay sumabog kasama ang lahat ng kanyang cultivation base, tulad ng isang malamig na hangin na umiihip sa lupa, ang yelo at nyebe ay umaatungal, at ang kalangitan at ang lupa ay lahat ng madilim. Biglang bumagsak ang temperatura sa paligid, at ang gilid ng burol ay naging isang parang yelo kung saan ang mga kristal ng yelo ay namuo. Ang katawan ni Zhou Jin Ian ay naging isang ice sculpture, malinaw at transparent, at ang kapangyarihan ng Xuanming ay tumaas din sa isang ganap na naiibang antas. Si Ye Wangto at ang iba ay sunod-sunod na umatras, hindi nang ahas na manatili sa mataas na dalesdis ng mahabang panahon. Ang pinsala ng temperatura na ito sa kanila ay halata na, at sila ay magyayelo kung hindi sila tumigil saglit. Talagang nagising ang lalaking ito sa kaharian ng Xuanming Ice Soul. Si Zhou Jin Ian. Nagtago ng malalim. Maraming mga general ng Zhenbei Army ang hindi maiwasang mamangha. Maaari nilang ipihit ang kanilang mga ulo, ngunit natagpuan nila na si Ye Fan ay nakatayo ng napakalapit, ngunit hindi siya naapektuhan kahit kaunti. Natigilan si Ye Fan saglit. Pagkatapos ng lahat, ang kapangyarihan ng bloodline ni Xuanming ay nagbalik ng maraming alaala. Sword God. Kahit na ito ay isang Emperor level na sword intent. Ipapa-freeze ko ito ngayon. Ikinalat ni Zhou Jin Ian ang kanyang mga braso, nakita ko ang asol na yelo na agos ng kapangyarihan ng Xuanming, tulad ng isang umaalo na ilog, na dumadaloy patungo kay Ye Fan, gustong lumunin si Ye Fan at ang maliit na ginto sa likod niya. Baliin ang mga glacier. Ang mga kristal ng yelo ay sumipol sa lahat ng direksyon, at ang malamig na agos ay gamulong ng husto. Nang makitang malapit na siyang malubog, bahagyang napabuntong hininga si Ye Fan, ang kanyang mga mata ay umiwas sa kanyang mga alaala. Pagkatapos na casual na humawak ng lumilipad na espada gamit ang kanyang backhand, ang figure ni Ye Fan ay hindi umaban ngunit umatras, at direktang lumipat patungo sa Xuanming Ice Soul. Ang estado ng Zhou Jin Ian ay sumugod. Direktang pinunit ng Golden Sword Light ang durog na glacier, na parang ang glacier na malapit ng tumigas ng panahon ay nabigong patigasin si Ye Fan at ang kanyang espada. Liwayway. Ang liwanag ng espada ni Ye Fan ay parang isang gintong guhit, na tumatama sa katawan ni Zhou Jin Ian. Gatlang M. Si Zhou Jin Ian ay bumawi mula sa kanyang asul na yelo tungo sa isang mataba na katawan, kalahati ng kanyang katawan ay pinutol, at siya ay nagsuka ng dugo. Sa ibaba ng gilid ng burol, nakita na ni Ye Wangto at ng iba pa na wala na sila sa kanilang mga katawan. Hindi nila akalain na kayang lutisin ni Ye Fan ang napakalakas na panlilinlang sa gayong pagmamaliit. Dahil sa ganitong uri ng pagdurog na kapangyarihan, hindi sila makapag-isip. Ito ang kapangyarihang panlaban ng ibang mundo. Si Ye Fan ay masyadong tamad na tumingin kay Zhou Jin Ian na bumagsak sa lupa. Hindi naman talaga siya nag-abalang kumilos laban sa isang kalaban na ganito ang level, tinulungan lang niya si Xiao Jin na maglinis. Naglalakad pabalik kay Xiao Jin ngayon, hinawakan ni Ye Fan ang ulo ni Xiao Jin nang may pagkabalisa at kumuha ng Dragon Crystal na damo. Pagkatapos mag-alinlangan ng ilang sandali, kumuha si Ye Fan ng isa pa at direktang ipinakain ang dalawang Crystal Clear Dragon Crystal Grass kay Xiao Jin. Marami na talagang naka-recover si Xiao Jin. Kung tutuusin, ang dugo ng dragon nito ay nakakaiwas sa lamig, at nawala na ang hamog na nagyelo sa kanyang katawan. Ngunit hindi dumating si Ye Fan para pakainin ito ng masarap, kaya natural na nagpatuloy itong naghihintay ng malungkot. Sa sandaling ito, ang dalawang Longjing Grass ay sumuko sa tiyan, dinilaan ni Xiao Jin ang kanyang dila, at ninamnam ang halimuyak. Ang nakapagpapagaling na kapangyarihan ng Longjing Grass ay nagpabilis ng paggaling sa kanyang katawan. Umuungol. Si Xiao Jin ay nasa sabik na bumigkas ng isang dagandong ng dragon, at pagkatapos ng apoy ng dragon sa buong katawan niya, siya ang unang sumugod sa harap ni Zhang Ziyo, hinawakan si Zhang Ziyo at inilagay ito sa kanyang bibig. Nasira ang dantian ni Zhang Ziyo, at ang kanyang cultivation base ay lubhang nasira. Sa sandaling ito, napahawak siya sa malaking bibig ni Xiao Jin, at hindi niya talaga mapigilan. Huwag! Inyong kamahalan Sword God ang buhay mo. Iligtas mo ako. Patriarch. Patriarch. Ang marquis ng Zhenbei, iligtas mo ako. Gatlang M. Sa isang matinis na sigaw, ang mga panganang maliit na gininto ang dragon ay nagkadikit. Paft! Tumalsik ang dugo. Kaagad na sumunod, kinagat siya ni Xiao Jin ng ilang beses, hanggang sa kinagat niya si Zhang Ziyo hanggang sa walang sumigaw ng tulong, at siya ay tuluyang patay. Pagkatapos ng pagluwa ng isang bagay na duguan at duguan, pinahihit ni Xiao Jin ang gripo at naglakad patungo sa natitirang mga elder ng Xuanming clan. Sa wakas ay naunawaan ni Ye Wangto at ng iba pa kung bakit hindi direktang pinatay ni Ye Fan ang mga tao, ngunit gusto niyang buwagin ang mga taong ito at ipako sila sa lupa. Nang makita ang isa pang elder na sumisigaw ng matinis at kinagat ng dragon sa kanyang bibig, lahat ng mga tao ng Zhenbei Army na nakasanayan ng makakita sa larangan ng digmaan ay nakaramdam ng panginginig sa buong katawan at hindi naglakas loob na tingnan ito.
Walang pakialam si Ye Fan, si Xiaojin dahil sa paghihiganti ng ganoong kabaitan at paghihiganti, talagang hindi makatwiran na huwag itong palabasin. Ang mga taong ito ay higit pa sa patay, hanggat hindi nila kinakain ang mga ito, siya ay maghahadjust ng kaunting ginto. Walang magawa kapag ako ay walang ginagawa, si Ye Fan ay tahimik na ibinaling ang kanyang ulo at tumingin sa gilid ng burol sa malayo. Kabanata 2170. 2170. Sa isa pang walang nakatirang tuktok ng burol sa Beiming City, isang marangal na nasa katanghaliang gulang na babae na nakasuot ng dark blue na water slave na damit na may mahabang buhok na nakasukbit sa likod ng kanyang ulo ay may walang magawang ngiti sa kanyang bibig. Kuya, nahanap niya talaga tayo, baka hindi niya nakita. Sa gilid, isa pang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng dark golden dragon pattern na robe na may itim na background, maikling buhok na may ilang hibla ng kulay abu, at isang wine gourd sa kanyang kamay, ngumiti si Hehe at nagsabi, "Bakit, ate, nag-aalala ka ba na papatayin kanya ng magkasama?" Sinulyapan ng babae ang lalaki, "Ano ang dahilan ng pagpatay mo sa akin? Ano ang kinalaman ng mga bastos na iyon sa aking matandang babae? Sa tingin ko lang, one more thing is better than one less thing." Habang nag-uusap sila, sabay silang tumingin sa harapan, at nakita talaga nila ang isang gintong figure na papalapit na may dalang espada sa isang iglap. Nagmamadaling iwinagayway ng nasa katanghaliang gulang na maikli ang buhok, "Bata, huwag kang pabigla-bigla, panuurin natin ito." "Abala ka sa iyo." "Oo, itong matandang babae, panuurin mo na lang, patayin mo, ititigil ko na to," walang pakialam ding ngumiti ang babae. Sinulyapan ni Ye Fan ang dalawang Holy Realm powerhouses sa kanyang harapan, at halos masasabi niya ang kanilang pinagmulan mula sa kanilang mga damit at hininga. Nang marinig ang kanilang mga salita, hindi napigilan ni Ye Fan ang mapangiti. Sa katunayan, malabo niyang naramdaman na napakalakas ng dalawang ito, at kung talagang gusto niya itong gawin, baka hindi niya ito mapakinabangan. Ito ang kanyang instinct na lumaban sa lahat ng oras, at nagdudulot ito sa kanya ng banayad na pakiramdam, ang 2 taong ito. Tiyak na hindi maihahambing sa mga ordinaryong banal na lugar. Gayunpaman, tila takot na takot ang dalawa sa kanya, kaya't naglinis muna sila ng kanilang mga posisyon, sa takot na baka may gawin siya. "Masyado nang nag-alala kayong dalawa, hindi kayo nakikialam. Natural, hindi ko ay dadala ang galit ko sa inyo. Ngunit, pinatay ng aking Jiaolong ang patriarch at napakaraming elder ng Xuanming clan. Itong senior ng Xuanming clan, talagang ayaw mo." Tiningnan ni Ye Fan ang babae nang may pagtataka. "Hoy! Napakalaking bagay." Kinaweyan ng babae ang kanyang kamay, "Hindi ito galing sa pamilya ko. Sa totoo lang, hindi ko masabi kung sino ang anak nila. Kahit anak ko, hindi dapat masaktan. Ang taong pumupukaw sa kanila ay buhay o kamatayan, at ito rin ay kanilang sariling buhay. Hindi kailangan nating protektahan sila sa lahat ng oras." Biglang tumanggaw si Ye Fan, ngumiti at nagsabi, "Kaya naisip ng dalawang nakatatanda, hindi nakakagulat na tila hindi ako nag-aalala sa kung ano ang gagawin ko sa Xuanming clan sa lungsod." Ang ninuno ng Shenlong clan ay humigop ng alak sa lung at sinabing, "Maaari mo talagang patayin ang Xuanming clan sa lungsod. Ano? Kahit na may kakayahan ka, handa ka bang magtrabaho ng husto? Napakahirap." Ang babae ay tumingin pabalik sa Bimeng Cheng, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang dampi ng mga pagbabago, at nagsabi, "Itong Bimeng Cheng, noong ako ay bata pa, ang patriarka ay nasa angkan pa ng pamilyang Su, na siyang ina ng pamilya ng hari na nahalal ngayon. Ito ay libu-libong taon na ang nakalilipas. Hindi ko na maalala. Pagkatapos ay ang pamilyang Zhang, ang pamilyang Zhou, at ang pamilya ng Sun. Upang maging patriarka, maging panginoon ng lungsod. Ang angkan ng Xuanming sa Beiming City ay maraming beses nang nawasak. Ang angkan ay palaging ang survival of the fittest. Ang pamilyang Xuanming ay nasa lahat ng dako sa mundo, at ang kamatayan ay hindi magwawakas. Wala na ang padre de pamilya na ito, at ang ilan ay mga bago, sabi ng babae, tinutukan si Ye Fan, at ngumiti, "Binata, masasabi mo kung ilang taon ka na. Mahusay, paanong ang anumang angkan ay hindi papatayin, kahit ang iyong Shenlong clan ay hindi pa napatay sa kasaysayan? Kung ilang milyong tao ang mamamatay, ito ay ganap na mawawasak, paanong ang 4 na pangunahing angkan ay mananatiling nakatayo ngayon? Pinag-isa na ito ng ibang mga angkan pinalitan." "Haha, ate, tama ang sinabi mo, ang 4 na major clans natin, wala nang iba, ay kayang magkaanak. Huwag kang matakot na mapatay. Ang mga tao ng iba pang mga angkan sa mundo ay hindi kasing husay ng aming 4 na pangunahing angkan. Napakaraming tao." Ang 2 ninuno, isang lalaki at isang babae, lahat ay nagtawanan nang sabihin nila ito. Hindi nagkaimik si Ye Fan, ang babaeng ito ay isang matandang lalaki na nabuhay ng libu-libong taon. Tinatayang ilang daang taong gulang na rin ang lalaki. Matagal na nilang nakita, may dugo siya ng dragon sa katawan, pero hindi niya ito masyadong sineryoso. Gayunpaman, ang pakikinig sa kanilang mga salita ay magbibigay sa iyo ng mas malalim na pag-unawa sa mga angkan sa mundong ito.
Lumalabas na ang angkan ng Xuanming sa mundong ito ay may angkan din ng pamilyang Su, at ito rin ang angkan ng ina ng pamilyang Chosen Su. Tinatayang ilang angkan na hindi nagising ang Xuanming bloodline ay nagising sa talento ng Chosen One bago sila maghiwalay. Ang malaking bilang ng mga miyembro ng clan ay tunay na pagpapakita ng malakas na pamana ng clan. Hayaan mong pumatay, tapusin mo na ba? Ang mga namamatay ay basura, at ang mga nabubuhay ay mga elite. Ang napakalaking apoy ay hindi maaaring masunog, at ang simoy ng tagsibol ay muling umihip. Ang mga henerasyon ng mga powerhouse ng clan ay tumayo sa mga bangkay ng parehong angkan. Young man. Kinaikit ng ninuno ng Shenlong clan ang kanyang mga mata at nakangiting sinabi, alam mo, ngayon ang Shenlong clan ay ang pinuno ng Ji family. Ngunit, bago lumitaw si Emperor Xuanyuan, sinundan ng pamilya Ji ang kasalukuyang pamilyang Hua. Ang pamilya Qi ay halos pareho, lahat sila ay maliliit na sanga. Kung ikaw, magkaroon ng oras sa mga taong Hui, maiintindihan mo ang maraming bagay sa pamamagitan ng pagbabasa ng ilang genealogy at classics ng clan. Hinaplos ng babae ang kanyang buhok at nakangiting sinabi, binata, nakikita kong isa ka ring eskrimador na antas ng emperador. Kahit na malayo ka sa pag-abot sa taas ni Emperor Xuanyuan, mayroon ka pa ring magandang kinabukasan. Natatakot ako na hindi ito maiiwasan sa hinaharap. Kung kaya mong pakinggan, pakinggan mo, kung ayaw mong makinig, ituring mo na lang na parang hangin sa damuhan at hayaang umihip. Senyor, pakisabi, sabi ni Ye Fan. Ibinuko ng babae ang kanyang mga labi at sinabing, kayong mga tao ng pamilya Shenlong ay gustong maging mga bayani, maging mga kabalyero, iligtas ang mga tao mula sa tubig at apoy, at maging tanyag sa kasaysayan. Ito ang dugong dumadaloy sa mga buto ng iyong pamilyang Shenlong, at ito ang iyong kinabubuhayan. Mga ugat ngayon. At ang aming mga ninuno ng Xuanming clan, mula sa mga bayani, mula sa mga magnanakaw, kami ay mersenaryo, at hindi namin ito itinatago. Ang bawat angkan ay may kanya-kanyang paraan ng pamumuhay, na iba sa paraan ng pamumuhay ng mga tao. Ang iyong Shenlong clan ay maaaring magpatuloy na maging iyong ginoo, ngunit ang Xuanming clan ay may karapatan din na maging isang kontrabida. Kung walang mga kontrabida, hindi magkakaroon ng isang mabuting tao, kung walang bayani, walang bayani. Sa tingin mo ba ito ay may katuturan? Hoy! Ate, huwag mong sabihin yan. Sa tingin ko ay mabuti kang tao. Tumikim ang ninuno ng Shenlong clan at sinabing, oh, ganun ba? Heck, then I'll take it. Tumawa ang babae. Masaya. Tiningnan ni Ye Fan si Bimeng Cheng ng may pag-iisip, at tumanggo ng nakangiti. Ang nakababatang henerasyon ay itinuro. Iniyuko ni Ye Fan ang kanyang mga kamay. Matapos pakinggan ang mga salitang ito, naramdaman ko na lumawak ng husto ang aking pananaw. Ano ang ituturo o hindi, huwag mo akong susundan, itong matandang babae. Nakangiting natapos ang babae at sinabing, okay. Tapos na ang saya, dapat na tayong umalis. Nang makita ito, huminto si Ye Fan at nagsabi, manatili kayong dalawa, nandito ako, may ilang bagay talaga na gusto kong itanong. Pag-usapan natin ang dalawang senior. Hindi naman siya pumunta para maghanap ng mali, bihira lang talaga makakilala ng mga senior, kaya gusto niyang mag-inquire. Oh, pakinggan natin, sabi ng ninuno ng Shenlong clan. Kaagad na ipinaliwanag ni Ye Fan ang kakaibang pandarayan ng sungay na hayop na nakasalubong niya, at ang sitwasyon ng lalaking may mga sugat sa kanyang mukha. Ang dalawang ninuno na ito ay ilang taon na kung ikaw ay nagbabantay sa Biming Town, maaaring mas naiintindihan mo ang ilang mga lihim na bagay sa wild side. Ang susi ay lahat sila ay mga taong walang malasakit sa mundo. Kung tatanungin mo sila, walang magiging problema sa hinaharap. Sinong mag-aakala, katatapos lang ilarawan ni Ye Fan. Ang dalawang ninuno ay nakasimangot, at ang kanilang mga mukha ay solemn na. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more updates, click on the notification bell.